Usapang Barbero episode what, boy? 25, Episode 25, my G. With our special guest, Rod Phil. Later on, we will introduce him. Yeah, how was your life? How was the weeks? But before that, please introduce Babs That App. To our newest viewers right now, thank you for viewing this. Sorry Yes, po sir. kung nagkaroon kami ng technical problem kanina again. Again, Babs App is a home service barber booking app where you can book your barber or barbershop na napili mo. Sila na mismo yung pupunta sa bahay mo para servicean ka. Yes. It's that convenient. Hindi kailangan nasa bahay. Pwede rin nasa opisina. Pwede. Pwedeng nasa swimming pool. Pwede. Pwedeng nasa bundok. Pwede nga. Pwedeng nasa banyo. Walang bawal. Walang bawal. Basta magpabuka ng barbero mo, pupunta sila sa'yo. Kahit nasa kanto ka pa ninyo. Yes. Kahit nasa kanto ka. Diba? Sa park. Oo. Kahit wala kang kahit parking lot lang meron ka. Parking lot ng mall. Nandun ka ngayon. Pwede. Kahit saan ka. Super Pupuntahan ka ng flexible. Babs. Yeah. Isipin mo, sa mga barbers din natin, mga, brother, yung flexibility na pwedeng ibigay ng Babs and willingness para makapag-service sila anywhere. Yes, sir. With the service fee na gusto nila. And paid transportation fee, which is how much? Which is 25 pesos per kilometer. Yes, depende sa layo ng client natin yan. Yeah. So ano pang hinihintay nyo, mga kababs? Babs App, download for clients. Babs App partner para sa mga barber and barbershop owners. Yes. And our current numbers right now, Janelle, our current registered clients is 715 clients nationwide. And then we have barbers for registration is 253 for partners. Approval. Yes, and then we have 68 official partners dito sa good numbers. Babs partners Palaki ng natin. palaki ang pamilya ng Babs. Slowly, yeah. Palaki ng Being palaki blessed. ang pagsakop ng Babs sa buong Pilipinas. I know. Salamat sa mga nagtitiwala. At ano pa bang iniintay ng mga di pa na nakapag-register ng mga barbers dyan? I know. Download the app now para lang ma-feel nyo kung gaano ka user-friendly ang ating application. And at the same time, yung income, G. Yeah, bro. It's triple your income, G. Yeah. Normal one. Yeah. Isipin mo yung mga may barber, like what I said, past few weeks na mga na nakapag-service. They were shocked. Yeah. Damn, this is how much I made? You know what I mean? Not to be, pero sabi nung isa, pang buong araw ko na to. Hindi lang pang buong araw. Yeah, minsan may pang 3 araw pa yung kinita like nung isa. So ano pang hinihintay nyo sa mga barbero natin dyan? Let's go. Sa barber artist natin dyan na mas gusto pang kumita na mas malaki, download the app now. Yes, sir. It's free to download too. Yeah, man. Free to for download. Clients, walang mawawala. Wala. Ito yung isang app na dapat nasa phone nyo. Kasi bro, think about it. Meron tayong mga apps sa phone na hindi naman productive para sa atin. Of course. Diba? Pero ito yung app na one day, may emergency ka kailangan magpagupit. You have something. You have that. And para sa mga kababaihan natin, we want to tell you guys also, very soon we're gonna have hairstylists and salons available para sa app. Kaya download it for you and download it for your husband or your boyfriend. For your guy. Para hindi na lumabas yung boyfriend mo. Hindi, tsaka pag nagkaroon na tayo ng mga stylist, hindi na maghihintay yung mga lalaki sa salon ng matagal. Yun! My point. Yeah, bro. Yeah, my point. True, right? Yeah, and vice versa. Yung mga girlfriend nila, hindi na nila kailangan maghintay sa barbershop. Kasi pupunta na yung barbero sa bahay ko para magupitan ako. Yes, sir. Dang. Yeah, man. Anyhow, my G. How are you? How is your life? At talaga namang hapit na hapit ka. May bago ang negosyong tinatayo, I want to be perfectly honest why. Go ahead, my G. Of course, syempre, with the location that we have, we sometimes we have to maximize the things that we have. You know what I'm saying? Matagal ko na ba nag-iisipan, anong business lalagay ko dyan? Pagkain, pares, siomai, siopaw, French fries. But I was like, man, yung alam mong hindi siya pa para sa'yo. Gets mo? So good things takes time. Bro, I want to be honest with you how I discovered itong business na to. Okay. Matagal na akong hindi bumibili ng sapatos. Okay. It's been over a year. May isang sapatos akong palaging tinitignan. Running shoes. Accidentally nakita ko siya sa outlet.
Kasi usually, 10K, ganun. Sabi ko masyadong mahal, no? Magkano nakita 1 year ko na tinitignan to sapatos kasi intriguing yung very squishy daw siya. Anong shoes to? Running shoes lang siya. Which running. is ng Nike? Nike. Which is, di ba to Zoom? Oh, yung Invisible Run. Invisible Run. Bro, nakita ko siya for 5K. Oh, you have the price. Yeah. So I was like, man, pwede. Kasi you know me, bro. I'm more to nowadays. Tapos na ako sa era ko na, I already have a lot of stuff. You get what I'm saying? I get it. Pero, kasi it's for my family now, for the business, this and that. So, nung binili ko yun, na-guilty ako, bro. Doon pa uwi. Pero suot ko na siya eh. Suot ko na yung sapatos. Parang, finally, 1 year ko ito tinitignan eh. Finally, binili na kita. Pero na-guilty pa rin ako. Pero nung drive pa uwi, tumingin na naman ako, ano ba mga negosyo nandito? Every day, pag dinadaan ako, ano mga negosyo, pagkain, ganito. Umiikot ka talaga? Yes, palagi bro. And then, dumali ako sa point, nung nandito na ako malapit, tumingin ako sa sapatos ko. Yung guilt trip nandun pa rin. Sabi ko, ay puchik, shoe cleaning. Sabi ko, wala dito. And that's it. I think the message was, sometimes you have to take a risk. Because God has plans for you. Okay. Nakita niyo naman, tinitiis ko yung some things that I want for myself, for the business, for my kids, for my family. And even though I have the means to, I do. I have the means to, but do I really need it? It's different from needs and wants. Those are two different things. So nababalance ko yung needs ko tsaka yung wants for myself specifically. So this time around, I took a risk on getting what I want, not what I need. Which is? Yung shoes. But he gave me this business right away, bro, during that. Di ba nakita mo naman, sabi ko, G. Nagugulat na nga ako sa'yo. Ano ko itong business? Boom. Gawa ko ng page. I-register ko agad sa ganito. The following day, start construction. Because I know it's gonna work. Third day pa lang to from your idea. This is just the 3rd day. Yeah. Ngayon, under construction na. Yeah. Gano'n kabilis. Because I think it's a part of growth na pag may blueprint ka na kung paano mo ginagawa yung things. Yeah. You'll be able to easily do it. You know what I'm saying? But it took a long time, bro. Di ba? Tanong ko negosyo dito. Lipas na isang taon, di ko pa rin masimulan. May reason pala. Yeah. Tawag dito. Kasi services din, G. Yun nga eh. It's a service. And I know na lahat ng market mo rito, hindi lang dito, pati Santa Cruz makuha mo. Yeah. And at the same time, we are in the service industry. Nga. So, barbershop, our Babs is in the service industry. So hindi ko kaya lumihis ng ibang field. You know what I'm saying? Yeah, service is a good business. Yeah. Service talaga. Yeah. Pero syempre, okay din produkto. Of course. Bro, hindi tatakbo kahit anong service kung pangit yung product. So you were saying a while ago na minsan mas pinipili mo na yung para family, sa pamilya. Priorities. Tawag dito, and yung para sa'yo. Yeah. Priorities muna bago ikaw. Yes. And what can you say about it sa mga, what is your best advice para sa mga taong nasa sitwasyon mo na rin ngayon? Actually, you know what? Kasi iniisip ko, nilalay ko yung posisyon ko sa posisyon mo. Yeah. If I have kids, if I got family, I got a house. Ngayon kasi, I will be honest. Yung kasi, I'm having a hard time, no? I'm having a hard time kung paano ko bubuhayin din yung sarili ko. Or baka mataas na talaga expectation ko sa gusto kong buhay. No, high expectation is what push you to be better every day, which is good. Yeah. But sometimes kailangan mo tumapak sa real world on what's really happening. Of course. Paano mo maabot yun? So the advice that, there's 2 different advice that I can give when it comes to this. Being a father kasi, alam mo yung corny natin naririnig sa mga magulang na akala natin corny. Yung sinasabi nila, isusubo na lang, ibibigay pa sa'yo. Dito yun. Bro, pag actually tumapak ka na pala sa sapatos ng magulang, totoo, G. Pumasok din sa akin tong isang palaisipan kasi nag-uusap nga kami nila Green, nila Sargy, mga high school friends ko talaga. Yeah. So we were talking, di ba bro, yung daddy mo, 3 kayong pinaaral niyan dati. Sa PCC, sa Pasig Catholic College. Tapos napag-college ka pa. Napag-college pa tayo. Imagine gaano kahirap yun. Paano kung nandun tayo sa sitwasyon nila. Yeah. You know, I'm thinking that far ahead now also. Kasi, di naman ako babata.
Darating sa time na, kasi buti na lang yung parents, I don't know, ilang taon yung parents mo when they had you. But when they had me, my parents 30s. Were so young. 30s na eh. Oo. Lumabas ako sa tiyan ng mama ko, 28 na siya eh. My dad was 19. Masasabi mo bang may advantage ang... I think... masasabi bang may advantage ang early pregnancy compared to the planned one? I think realizing it now. Kasi for me, fatherhood is what turns you into a man pag i-accept mo siya. Kasi I understand. I think being a man is a step to, how do you say this even better? Yung hindi na yung sarili mo yung iisipin mo. Oh. Gets? And yun yung nangyayari pag pag nagkaanak ka mawawala na yung self-wants mo Yeah. So, how are you nung pare? Nung mga panahon na first time mo palang ma-experience, I mean, yung instances na first time mo ma-experience yung, wait, bibiling ko na lang para sa anak ko to kesa sa akin. How do you feel by that time? How did you overcome nung mga first time na pressured ka? It was a matter of I think it was a life lesson ng parents namin na may bibigay mo kaya sa anak mo yung nabigay namin sa iyo. Tangina, yun yung sobrang fuck man, pag naano ko yan kasi pag nag-reminisce ako, pag sobrang nag-iisip ako sa umaga, naiisip ko rin talaga yung mga kung ano yung nagawa sa akin ng airmats at airpods ko. How great. Yo, sa parents ko, I'm grateful to have you guys. Hindi ako magiging ganito hindi ako magiging JP Bacalian ngayon kung hindi dahil din sa inyo. Yeah. And I just want to ask for an apology din kung mga oras na yun, ungrateful ako. Yeah. Yeah, man. It's very hard. It's very... Di biro, man. Yeah, bro. Di biro magtayo ng pamilya. Di biro mag-handle ng expenses. Lalong-lalo na may... Yeah. So, yeah. 2 kids, G. Hands down, bro. 2 babies. Hands down para sa'yo. Doon mo maiisip yung, man, we were really fortunate to have parents na hindi nagdamot sa nila kung meron sila. Kasi there's parents like that. Oh. Di ba may makikita kang parents na, not to disregard everyone, pero may makikita kang parents ang ayos-ayos ng magulang, pero yung anak mo ng kawawa. You gets? Swerte. Yeah. So para sa akin, G, once you step into fatherhood, you're a man now, but it really turns you to even more of, grabe. Talagang gagawin mo lahat, bro. You get what I'm saying? Gagawin mo lahat. Yeah, sometimes, ang pinaka-downside lang is, to be a father also, the hardest part is to balance your time. Oo naman. Kasi kung ikaw yung nagpo-provide, gusto mo kahit anong gusto mong i-spend ng time dun sa family mo, hindi mo mabigay yung full. Kasi kailangan, iniisip mo rin, paano mo sila may kuryente, may pagkain, may may gatas. Yeah, and it takes a lot. It takes a lot of mind processing para ma-establish mo lahat when you become a father. Ting tanong ko sa'yo kanina na meron bang lucky side ang what is the ano yung pinaka okay? I think for me, realistically in this era, mas okay na yung for me, mas okay na yung na-establish mo na yung self mo before you do it. Yeah. Kasi, of course, while you're still fixing yourself and raising a life, nahirap. It's not gonna be a good mix. And it's not gonna work. But you're gonna end up making it work pag ganun na nangyari. Yeah. Yun naman yung positive side. Kasi early maturity mag-hit sa'yo. Mismo. Yep. Okay, tapos na podcast. Joke lang. Good talk, man. Good talk. Wala kasi na-realize ko lang din kung gaano rin ako kaswerte for me to be like this. For me to be, para mahulma ako ng gantong klaseng tao. Yeah. Hey, Ma. Hey, Pops. I know. Love you, Mama, Papa. Yeah. Kaya, love your parents. Yeah, always show your appreciation. Hanggat may oras. Yes. And also, I want to apologize to my mom and dad kung hindi na ako nakakadalaw dyan. I'll be there. Yeah. I'm working right here, but I'll be there. Yeah. Sure. I think they understand. Maintindihan ng mga magulang yung task. Kasi alam nila kung paano kayo hirap palaki ng ma-establish yung mga buhay natin . Alam nila yun . So they're more than willing to understand. Pero at times we have to take a minute and take a step back.
and show appreciation to them. Of course. I love you, Mapa. Yeah. Yeah, man. Buddy? Yeah. And to introduce our guest. Yes, sir. For the day. Yes, sir. Galing pa to ng Quezon City. Yeah, man. At nais kong pasalamatan itong taong ito sa effort na binigay niya sa amin and sa oras. Let's give it up for Rodville. Yes, sir. Yeah. Yeah, saan ba ako? Dito, bro. Boss. Dito ah. Alright, salamat. Yeah, matatanong na Thanks kita. for having me here, guys. Ayun, maraming salamat sa pag-invite din dito. Tsaka, solid. Brother, Ganda ng thank place. you. Kamusta ang biyahe? Biyahe, okay naman. Ano oras ko muli sa inyo? Nag-drive. Pa-traffic ba? Sakto lang. Ano, tulog ka ba na biyahe? Hindi naman, nag-cellphone lang ako. Ayun. Kasi mas bihira na ako mag-drive kasi halimbawa pag ako lang lalakad, mas madalas ako mag-grab or kasi yung time nasasayangan ako sa magda-drive ka ng yung oras mo nandoon sa traffic, tapos minsan may stress ka pa, dagdag pa sa isipin mo. So yung time na yon pwede kong gumawa ng mga productive things So, parang Babs. Ganon. Pasok yung Babs dun sa... Sakto nga itong Babs kasi wala dito sa Babs. Kagaya niya, long hair na ako. Wala akong time magpagupit So, di ba, install ka lang ng app, tapos biglang may pupunta na barber sa'yo. Uy, hindi scripted yun. Isipin ito. Sinakit ko lang kasi ganda ng maganda kasi nakita ko yung app, tsaka thank you. malaking alam mo nun, innovation. Yes. Lalo sa mga busy na katao. Yeah, man. Buong team. Sobrang convenient to, lalong-lalo na sa mga celebrities tulad mo. Yes. Natin yan. Push natin. Brother, bali ito, ngayon na ako magiging madaldal siguro. Sabi na to, bigla to magiging madaldal. Bali, ilang years ka na sa industry, brother? Nag-start kami 2008. After 1 year na, nag-start kami kasi sa YouTube. 2007. Tapos 2008, ayun, hindi namin alam na nagba-viral na pala yung ginagawa namin. Kasi nung time na yon nagtatrabaho ako sa isang, sige, PLDT, babanggitin ko. Shout out. Paid advertisement po ito. Sige, shout out. Dati akong parang sales associate. Nagbebenta ako ng mga internet. Diba? Ironic ba yung tawag doon? So yan. Nagbebenta ako ng mga plans, ng data, nagtatawag ako, gano'n. Tapos, ang eksena namin, kaya namin nabuo yun, bago yung YouTube ako nerd guy ako tambay ng computer shop. Saka buraot nga halimbawa, nakikibantay ako, di ba? Papabantayan, or nagpa-pilot. Pinapilot ko yung Ragnarok account na may-ari. Ang kapalit doon, may libre oras ako, lalaro ako. So, alam mo yung mga payat sa computer shop na umuwi na lang para kumain. Ganun ako doon. So, one time, nagkaroon nga ako ng work. Tapos, lagi ako tambay sa shop na yun. Nakita ko yung bago, yung YouTube. Bagong-bago sa, webcam pa yung dati. Webcam pa. LimeWire, BearShare. LimeWire Frog. Oh man, I remember those. Camfrog. Tama yung yung Yahoo Messenger noon. Yahoo Messenger. Zenga. Zenga, Friendster. Multiply. Hindi ko alam yan. Multiply. May Plurk pa nga dati. Ano? Plurk. So yun, na-introduce yung YouTube. Una, pinapractice ko yung webcam. Ginagano ko, Mama G siya. Yung yung media, media Windows Movie Maker. Movie Maker? Gaganunin ko. Hindi pa uso TikTok na. Ipopost ko yung videos, papawalain ko siya. Yung una kong video sa webcam lang. Tapos, in-introduce ko kay Moymoy, kasi may palaboy kami. In-introduce ko kay Moymoy yung YouTube. Ito, may bago, YouTube. Upload lang ng mga video, gano'n. So, noong una, siya lang binibidyoan ko, kung ano-ano lang ginagawa. May lip sync niya, dirty pop, gano'n. Tapos, nag-hit yon nung kaming dalawa na. Noong una, nag-iaya pa kami ng tropa. Sino gusto sumali? Ayaw nila, mukhang tanga dyan. May mga dumadaan pa nga sa likod niyo pag meron mga video. Auntie namin, ma-auntie. Since nag-work ako sa office doon, may nakita akong wig na si Moymoy kasi that time banda na siya, tumutugtog sa Cowboy Grill, variety band. Okay. So may Halloween special sila.
may wig siya doon. So, naiuwi niya yun. So, yun yung ginamit ko pang disguise. So, wig lang po yun. Kasi dami nagtatalo kung totoong buhok ko yun o hindi. So, wig lang po yun para nadi-disguise ko. So, nakagawa ko ng character doon na pag nakasuot yun, parang ibang alter ego. Alter ego. Kasi nagulat yung mga ka-office mate mo, dito di ka makabasag pinggan, ang kulit mo pala dun sa video. So yun, doon na nag-hit, hindi namin namamalayan. Tapos natutuwa lang kami na pag may nagko-comment na maganda. Hindi naman namin in-expect na lalaki. Ilang taon kayo nun? Ako, 22. Mga ganun. Tapos, nung nararamdaman na namin nag-hit, ang unang artista na nakapansin sa amin, Yeng Constantino. Nag-active din si Yeng noon mga first days ng YouTube. Tapos si Ai. Si Miss Ai de las Alas. Yan, syempre, di ko makakalimutan yung mga... Yan, gusto nyo pa mag-artista, yun pa yung comment Message niya yung anak ko, si Sancho. Nakakausap ko si Sancho. Tapos sumabay nun, habang nasa office ako, hindi ko alam paano nakuha yung number ko. May tumawag. Sabi ko, ano daw, GMA7 daw, yung guard yung nakasagot So, pag sabi ko ng hello? Ito ba si Rodfield? Wait, kailan ko to? Si Diego to. Galing yung boses. Kailan ko yun. Rodfield. Gusto kayo makausap ni Ogie. So, nung narinig ko yun, di ba? Bata pa lang ako, pinapanood ko na yung mga yan Yeah. Diego. Sobrang idol namin ni Moy si Michael V, si Kuya Bitoy. Since tropang trumpo ko, naabutan nyo sa mga tito dyan. Tropang trumpo days, bago sila nagbabalgang. Pinapanood na namin yan sila. Kaya, nung tumawag, tapos gusto na kayo ma-meet ni Ogie dito sa Filmex. Malapit lang that time. Sa Makati. So, noong time na yon, ang daming offers sabay-sabay. Yan, si Miss I. Tapos si TV5, kami daw yung isa sa magpa-pioneer ng Locomoco. Wow. Yeah. Pero, tapos Bubblegang. Pinakamagandang offer is yung TV5. Kasi bago pa lang si TV5 doon, grabe talaga mamigay sila ng mga TF. Yes. Pero yun, so, pinag-usapan namin maigi, pinag-isipan namin maigi kung kanino kami sasama or jojoin. Pero syempre, idol talaga. Sobrang idol namin. Michael V. Tapos samahan mo pa nung time na yun, may Diana Subiri, may Rupa May Quinto, may... talaga, tangkad. Sa mga umabot dyan kila Aramina. Junel, ba't ka tumatawa? Junel, Ayun. Ito yung mga... Hindi sa simple joy Kasi yun yung fulfillment na Feeling ko yun yung time na yung ecstatic yung saya mo. Yung sobrang masaya ka ng isa sa pinakamasayang araw na hindi mo naman in-expect, hindi mo hinangad, hindi ka nag-audition or wala kang balak. Wala sa isip ko na mag-artista ako Kasi nung 18 or 19 ako, nag-iisip na ako mag-isa. Parang, ano ba to? Parang wala pag-asa dito sa Pilipinas. Kasi minimum wage. Inisip ko, magkakakotse kaya ako? Magkakabahay kaya ako? Mangingibang bansa na lang ako. Nandun ako sa ganung, naghahanap na lang ako ng opportunity. Wala talaga, ayoko talaga naghahanap na lang ako ng opportunity para mangibang bansa. Pero yun nga, dumating yung opportunity ng showbiz na hindi ko naman, na parang accidental, dahil nga nag-trip lang kami. So yun. So ito yung, nung pinili na namin si Bubblegang, minute muna namin akala ko meeting lang with Ogie or kung sino man, Bitoy. Yung pala taping day mismo nila. Oh, man. Para sa normal na tao na hindi nakakakita ng artista. Diba? Makakita ka lang ng artista na nakikita mo sa TV, di ba? Starstruck. Oo. Ako pa, TH ako nun. Sabi ko, feeling ko baka mamaya yari ka to ni Kuya Bitoy ni Michael V Kasi diba nung time na yun, yung ongoing yari ka baka i-prank tayo, pero sakyan lang natin. Alam mo, parang scripted prank na hindi naman nila sinabi. Sakyan na lang natin kasi baka ma-TV tayo. Pero pagdating namin sa mismong na studio, unang umarap sa amin si nakita kagad namin Michael V Siya pa yung nag-abot ng kamay. So parang alam mo yung talagang grabe. Tapos, ayan na, ang babait nila lahat. Sila, Boy 2, yan yung pinaka naging
maboka. Mabaka, yan. Lahat sila, sila Rupa May, yan. Sabay-sabay namin silang na-overwhelm kami. Alam mo, shock lang kami. Stay lang kami na ilang tanong. Tapos, ito na. Tapos, umuwi na kami. Hindi pa naman tapos yung TV, pero umuwi na kami. Sinopera na kami na, mag-i-YouTube kayo. Tapos, sakay namin ng kotse ni Moy, alam mo yung mga malulutong na mura. Nagsisigawan kami sa sasakyan. Michael B! Yung feeling. Yeah. Alam mo yung ang pure nung saya na. Yes. Yun, isa sa treasure ko sa lifetime ko yung nangyaring gano'n. At after yun, nabago yung life-changing din. Yun yung life-changing experience. Karoon ng mga commercials, yung mga shows din, yung gano'n. And yun, nabago talaga yung life. During that time nung it was a very fast moment para sa inyo, di ba? Yeah. Wala bang nagdalawang isip sa inyo na, man, tutuloy talaga ba natin to? Kaya yung ganon? Siguro dahil pareho kaming fan ng Bubble Gang. Yes. Yun, landslide si Bubble Gang. Yeah. Kahit ang laki talaga ng offer ni TV5. Talaga na wala na sa isip mo mag-abroad, wala na. Nawala na. Wala, matik, kasi yun nga, nagkaroon ako ng parang, hindi authority calling. Or maging isa sa creatives din. After ng ilang months, naging writer ako. Kasi, agad? Wow. Wala pang 1 year? Hindi ko maalala eh. Siguro, parang after 1 year siguro. Kasi uma-attend rin ako ng meeting nila kahit di naman ako kailangan. Kasi nakikinig lang ako. Learning. Masaya yung creative meeting ng Bubble Gang kasi nagkukwentuhan lang sila. Tatawa ka lang ng tatawa. May magkukwento ng idea. Tapos susundutan ng tapos ganito mangyayari dyan. Tapos yan na. Kaya nakakabuo sila ng script. Tapos nagbibigay rin ako ng mga ideas. Kasi as fresh nung time na yon, binigay ko yung idea ng flip top kaya sila ng battle rap muna. Nang Guinness muna sila Looney, sila Delo, Batas. Ay, si Looney wala yata nun. Target. Ayan, Guinness muna sila. Tapos after after next year, saka nabuo yung Boy Pick Up eh. So, ganun. Tapos yun, nagbibigay ako ng mga ideas. Hanggang sige, mag-writer ka. Nung nag-writer ako, parang 5 years or 5 years. Just for the specific show of Bubble Gang? Doon lang. Ang lupit ng growth mo. Yun din kasi, since pag nandiyan ka na sa, may pumasok na opportunity, syempre kailangan mo mag-isip na huwag kang makampante. Makontento pero huwag makampante. Diba? Sobrang magkaiba yun. Maging grateful ka sa mga dumadating, pero huwag kang titigil kasi yun nga, if you don't innovate, you die. Fuck yeah. So yung tawag doon, yung ginagawa namin sa Bubble Gang, yun nga, ang medyo downside lang nito, napabayaan namin yung SOCMED. Kasi noong time na yon, di pa naman walang kita sa SOCMED. Wala pa, di pa ganun ka-poppin. Tsaka kung halimbawa ngayon, di ba, may AdSense na. Hindi rin kami kikita eh. Kasi yung ginagawa namin, lip sync, mga copyright. Yes. Okay lang din. Kasi, kumbaga, yung ideas, yung mga ginagawa namin sa YouTube, idea rin namin. Hindi ginagawa, hindi inaano ng iba, dinidikta ng iba. Hanggang sa every week eh. So, mauubos ka rin talaga. Lalo na yung mga, ang pinakaiba sa mainstream, yung mga songs na i-cover nyo sa Bubble Gang, is binabayaran nila. Bayad ng production. Kaya minsan hindi na ipapalabas sa abroad kasi may ibang bayad din yata doon. Iba-iba. Kasi nung nagda-clash din ako eh. Binabaya. Kasi may mga songs, kailangan ko ba isplok to? But anyways, plok ko na. May mga list of songs doon na hindi mo pwedeng kantahin. Wow. Kasi hindi sila pwede magbayad ng malaki. Wow. Kasi so, bibigyan ka nila ng lists ng songs. Hindi, ito lang dapat mo i-perform, pumili ka dyan. Paunahan kayo. Oh, damn. Usually kasi yung budget nila dyan, 25K, isang song, may 30K, may 50. Oh, snap. Gano'n ka, Tapos isang airing lang yun. Wow. Yeah. Ayun. Pero during that time, kuya, parang, di ba nung gumagawa pa lang kayo ng mga videos, ano naging motivation nyo to keep on going, na gawin lang yung videos? Sa comments. Halimbawa, may yun yung guest galing nyo, nila. napapasaya nyo kami. Kaya magkaaway kami ng asawa ko, pinanood ko lang yung video na to. Okay na kami. Yun. Tapos, may mga nagre-request, gawin nyo naman to. Yun, ginagawa namin every week. Yeah. Pero ito yung story niya kung paano namin
buo yung idea. Nung ginagawa kasi namin yan, yung energy namin sa lubong. Ibig sabihin, si Moy kasi nagigig, di ba? Oo. So, madaling araw siya umuwi, inuumaga na. So, kakauwi niya lang, ako, si kakagising lang papasok sa office. Tapos doon lang kami mag-uusap sa breakfast. Yes. Sa breakfast bago matulog, breakfast bago umalis. So, ito, gawin natin, mabilisan lang yon. Pero yung music noon, kami lang nakakarinig kasi ng laptop noon, ano lang walang speaker. Headphones? Hindi naman. Pero yung music lang nung laptop. So, di alam ng auntie namin na nahagip siya. Tapos after noon, pasok na ako, siya matutulog na. Yeah. Pero kung ibabalik natin di ibig sabihin swerte na yung mga ngayon na gumagawa ng mga content. Compare nun. Kung papipiliin ka, kuya, kung kayong dalawa, would you do it all over again this era o mas gusto mo na yung era na nag-start kayo? Yung era na noon. Kasi alam ko naman maraming magaling na ngayon. Dami ng magagaling talaga. Tsaka talagang upgrade na talaga sa lahat ng mga contents. Yeah. Ako naman, nung tinanong mo ako niyan, ang pipiliin ko siguro ngayon. Kasi nung mga oras naman nung dati, iilan lang yung mga napapakinggan eh. That's true. Lalo sa hip-hop. Yeah. Ang marinig mo lang dyan, sila Looney. Yeah. Sila Abra. Yeah. Mga big boys. Yeah. Pero ngayon, isang tingin mo lang, putang ina artist to. Kahit sa katumingin, may makikita ka ng artist ngayon kasi nga meron ng platform na maluwag kami. Ito pala. Sige. Kung papipilian ako kung noon o ngayon, kung alam ko yung mangyayari. Gagawin ko. 2016, bibili ako ng Bitcoin. Ako din. Papakyawin ko yung mga face. Diba? Tapos ako magpapausa ng power. Sa mga paa. Power. Kukompose ako ng kukompose ko yung sinimulan ko. Alam niyo na lahat ng idea. Balik muna ako doon. Tula ako na kayo. Ilagawan lahat ng karir. Oh, man. Di ba? Pero siguro kung may power ka ng time travel, tapos alam mo yung mangyayari kaya yun o maiiba? Parang sa Marvel, may mga maapektuhan daw. Yung butterfly effect. Pero ito, one thing that you can, I know it's been the way yung story mo, kuya, is, syempre, sarap ng story nyo. From nothing na hindi mo expected eh. Pero one thing that you wanted to change from the past that dapat pala na, yung during your career. One thing. Hirap ng mga tanong mo, Siguro yung meron naman siguro yun. Meron niya. One thing na sana pala. Siguro, kung mas nag-focus, kung hindi kami ng direction, I mean, nung nagkanya-kanya na kasi kami, naging busy na sa ibang bagay, napabayaan namin yung sockbed namin, hindi na namin na-sustain. Siguro kung meron akong babalikan, sana nagtuloy-tuloy pa rin kami kahit nag-showbiz kami. Sabay, no? Oo, yun. Yeah. Kasi laki na ng mga kitaan ng mga ngayon. Totoo naman. How about you? If may papalitan ako? Wala pa naman kailangan palitan ngayon. Kasi on the build pa lang eh. Oh, yeah. On the build. I think ang ma-realize ko to is... No, the different side of your life. Siguro kung 2022, mag-iisip ako ng app na Barb. Kinuha din, no? pero man, one thing that... Oh, bro. Kahit wala bang babs, pare. Siguro yung yung learnings na mas maaga pa. Yeah. Kasi minsan meron kang gustong i-try na, which is, I'm not saying na recently ko nagawa. Pero yung mga younger years ko, sana pala may mga nasimulan na rin ako ng younger years. Siguro, di ba? Mas benefit ka later in the future eh. Oh. Yeah. That's very true. Pero part kasi talaga ng buhay eh. Hindi natin hindi mo naman pe-predict eh. Pero yung nasasabi natin, sila yung makaka-pick up. Yung mga viewers natin, hindi na para sa atin yun eh. Para sa inyo na to. Yes. Kasi kahit sino pang magpayo sa'yo na ganito gawin mo kasi ganito yung naranasan ko. Depends pa rin eh. Nasa iyo pa rin. Experience mo pa rin talaga. Yeah, that's true. Tapos, yun. Nasa sayo na yun kung may pagkakatandaan ka. Pero ako, dami ko lesson learned eh. Lesson learned. Na puro lesson learned lang. Pero parang magandang content yan, no? Yung biglang sasabihin mo yung problema mo, tapos sabihin mo, lesson learned. Yung parang gano'n, di ba? Yeah, man. Mga pangalawang fails,
Sige, lesson learned. Pero yung mga panglima na, nakakapagod pala yung lesson learned na yun. Alright. Siguro dahil depende rin sa sa nakakasalamuha natin tao kasi mayroong iba pag sobrang bait ka, hindi mo na or di nila namamalayan na naabuso ka. Yes. Minsan hindi mo rin pwede isisi sa tao na kung bakit ka kung bakit ka naabuso. Kung bakit ka nag-fail dun sa bagay. Kasi in the end of the day, ikaw rin yung nag-decide nun na ipasukin yun. Yeah. That's right. So, That's maturity. mahirap kasi na doon sa buhay mo na lagi mong iniisip yung mga pagkakamali or yung mga mahirap, dapat manulunod ka. yung mga so dapat isipin mo na lang, sige, move on na lang. Yes. Tapos tuloy-tuloy lang na kaysa maghahanap ka ng sisi, yung energy na ilalaan mo doon sa regrets or sa pagda-down, kumilos ka, kasi Tama. wala, ikaw lang din tutulong sa sarili mo eh. That's right. Wala Kasi iba. ganito yan, for example, halimbawa, yung ginagawa sabihin ko ba yung mga eksena ngayon? Para current tayo, kay Diwata, di ba? May binabash si Alvin TV. Kasi daw, laging siya ng content. Pero ang ano kasi diyan, halimbawa kahit sinong kunin mo na i-collab mo na sikat, kung sarili mo hindi mo ma-content or hindi mo magbigyan ng personality or branding yung sarili mo, di ba? Hindi mo rin mabibuild, hindi ka rin makikilala. Wala. So ganun. Ang problema lang dun sa sa mga issue nila doon, yun nga lang kasi may kumikita talaga. Yes. Sana nabibigyan din si Yun lang ang ko diyan, comment. Sana mabigyan din nila ng share diyan si Diwata. Si Diwata. Yeah. Speaking of Diwata, ano man nung nakita? Ha? Nung napanood ko yung niya, yung business niya. Parang bigla ka na-motivate magpares no? Ang dami nagpapares ngayon. Ang dami. Nag-i-innovate lang talaga sila eh. Yeah. Oo. Dahil doon, ang daming pares kahit saan. Pares, may Encanto na nga, di ba? Sa tapat ni, meron si Hiwaga. Sa may Litex, si Hiwaga. Balbasarado, pero other din. Oh man. Pero alam mo talagang nagustuhan Pares ko ni dito. Bungal. Alam mo yung nagustuhan ko dito. Pares France. Brother, alam mo talaga nagustuhan ko dito dun sa story ni Diwata. Kasi hindi naman sa put down ng food or whatever. Pero dito mabubuhayan yung mga tao lalo eh. Yung talagang from the bottom. Kasi pares is a food of the masses. Masa. Kami, pumunta kami retiro. Yeah, bro, ako nga nakain ako dyan sa plaza eh. Sa plaza, yung talagang yung naka-bike, nakain ako dun eh. Pero ngayon, nabigyan sila ng spotlight. Guess mo yung... Lumakas ang Pares Market. Yes. Mas lumakas. Kasi ang alam ko, mas sumabog talaga pag nanegosyo ng Pares from pandemic shit. Yeah. Tapos mas mabubuhayan ng loob yung mga tao na nagbebenta rin lang din ng pang street food. Yeah. Ang kailangan ko palang gawin, galingan ko, tsaka magaling ako sa tao. Ganun pala, pwede ako maging ganun. Yes. Magabang ka ng... Yeah. Kung saan may masarap. Siyempre, pinupuntahan. Galing. Pero ikaw, brother, kung may papasukin kang food industry, anong gusto mo? Food industry, pare, siguro. Kasi hindi talaga ako pang mga ganon, yung mga food industry. So yun, minsan nadadala ako sa hype. Pero if mag-a-am up ka ng negosyo, anong possible mong pasukin? Siguro may mga businesses ka ba siomai. Siomai. Siomai or burger. Para mahilig ako sa siomai at burger eh. Pasok ko rin talaga yun eh. Pero hindi ako magpapatato sa noon na. Tropa si Carl. Ayan. Pero outside from, di ba, everything was based off, your writing was sa comedy or ganun-ganun. Meron ka pang ibang genre na tinakal? Nung before pandemic, si Facebook nagkaroon siya ng massive hiring or acquiring ng mga gamers, na mga nagla-livestream. So, kasi ang aim nila is talunin si Twitch o mawala yung mga streamers sa Pinas ng Twitch. So, lahat nag-stream. So, sila Doggy, sila Zapnu. So, isa na rin ako na nag-livestream. So, habang nag-showbiz ako main host ako ng I Believe, tapos co-cast ako ng Bubble Gang.
Sa bahay naman, more on gaming, live stream. Maganda yung bayad ni Facebook. Sa live stream, Mas maganda pa sa bayad sa showbiz. Wow! Oo, ganun. Kaya talagang medyo nag-focus ako doon. Tapos, ang ginawa ko, yun nga, pag may pumasok sa opportunity, huwag kang makampante. Kasi, ano ba naman ako, naglalaro ako. Ayoko na laging wild. Kaya bilib ako kina Reker, yung mga energetic, buong live stream, sila 150. Yeah. Kasi ako, pagod na ako gumanon kasi ginagawa ko na sa showbiz So gusto ko laro lang. Konting acting lang. Pero pag gamer ka kasi, pag sa personal kasi, pag gamer ka, gusto mo focus ka lang. Sa live stream, kailangan mo magsalita, mag-comment, magbasa ng ano. Siyempre, minsan may mga haters or bashers mag-comment. So yun, maganda yung bayad niya. Pero sabi ko, ang alam ko kasi dyan, hindi yan magtatagal. Kasi nga, nasa seeding phase lang sila eh. Parang hindi ko alam na parang nag-experiment lang si Facebook noon. 2018. Tapos nung time na 'yon, sabi ko, yun nga, ayokong mag-character lagi kasi nakakapagod kasi may mga taping naman ako. Tapos hindi naman ako magaling kasi ano ba mga pinapanood sa live stream? Magaling, entertaining. Yes. Tapos ayun, so naisip ko, ano kayang brand ang pwede kong gawin para kahit paano magkaroon ng branding sa sarili ko. So ginawa ko, nag-isip ako ng magpa-tournament. Wow. Na lagi mag-organize ng tournament ng Mobile Legends. So tinawag ko itong Palaboy Cup. Tapos may mga nakontak ako na tumulong sa akin. 3 lang kami nag-organize ng tournament. Nagpapasalamat nga ako kasi sila Doggy sumali, sila Zapno. Napansin yun. Hanggang sa nagkaroon ako ng parang racket or side maging organizer ng tournament. So, yun, during those years, nagpapa-tournament ako ng may iba't ibang ML tournaments na with different brands. Yung pinakamalaki ko is yung Juicy Legends. Sponsored yun ng Juicy Lemon na yung parang siyang soft drinks by sister company ng RC Cola. Wow. So, yun. Tumagal yun hanggang last year. This year, meron ba this year? Ayun, last quarter, yun yung ginagawa ko. Yun yung sa akin. Hanggang nung nagsimula kami sa 3, hanggang sa unti-unti ko na siyang nabuo. Nung umpisa kasi, ako rin yung caster, ako rin yung nag-observe. May isang admin, 2 kaming caster. Nung tumagal, nung kumikita na ako, syempre, pag into business ka, hindi ka muna kakamig eh. Kasi yung una, sariling bulsa ko pa yung pa-tournament, yung premyo, yung prize pool. Nung nagka-kita-kita na, kumuha na ako ng caster, yung magaling talaga. Kasi para mas mapaganda yung hanggang sa kumuha na ako editor, hanggang sa kahit paano lumaki na yung So andun yung company ko na ngayon is ULVL. Okay. ULVL. Pero nagsimula kasi yun, ang ibig kasi sabihin kasi talaga nun, ulul. Pwede i-register na... man. Nagangas ULVL. ULVL. Ongoing pa rin yung company ka ngayon. More on video producing kami, video ads. Nagka-cater pa rin kami ng mga events and tournaments. Pero ngayon, more on focus sa mga digital ads. Wow. Nice. Galing no, from one thing it really leads to another. Kailangan makakahanap ka na ibang backup. Katulad ng sinabi niya kanina, you need to innovate or you die. Yeah. Innovate. You have to innovate. Tsaka, yun, hindi ko kay Stanley Chico ba narinig yun na wag kang papastable stable talaga. Wag kang hindi ko kalimutan ko yung term eh. Basta wag kang hindi pwedeng isa lang ang source of income. Multiple Di ba streams. may main ka na? Hanap ka pa rin ng iba. Kaya nga, as businessman, wag mo masyadong solohin lahat. Hanap ka lang ng right guys. Pero wag mo rin papabayaan kasi based on my experience, pag napabayaan mo or masyado mong pinagkatiwala, kahit mababait yan, bigla silang makakaisip ng hindi maganda. Minsan kasalanan mo pa kung bakit sila naging ganyan. Pero nasa tao niya yun eh. Pero yun nga, ganun ako mag-isip. Ayoko nang sa ibang tao. Kaya move forward na lang. Tapos siguro, may part sa akin na swerte. Pero sabi nila, hindi naman swerte yan. Kasi ikaw rin yan. Pero yun nga, being grateful kasi may mga dumarating na opportunities
halimbawa may isang negosyo na bumagsak, may opportunity na napapasok na out of nowhere na hindi ko hiningi na tinanong lang sa akin. Pero ang secret kasi diyan as businessman, para sa akin lang basta maging mabuti ka lang sa lahat. Huwag kang magbabadmouth, hanggang sa kasi kakalat yan na parang madali kausap to. Dito kupal kausap. Siguro kaya yun yung nakikita ko. Kaya nagkakaroon ng opportunities. Kumbaga kahit bilog ang mundo kung nasa taas ka, hindi mo alam, minamaliit mo yung isa, yumaman na pala yung isa. Yes. Super totoo yan. Makakatrabaho mo pala, maliit lang yung mundo. Kaya yun, maging mabuti ka lang. Wag ka magtatanim ng sama ng loob. Wag ka magtatampo masyado. Tampo ka sa mga lang yung mga bebe. Pamibila na tampo. Pero yung burn bridges. Yan mismo. Don't burn bridges. Ano yan? It might fall down. Pwede ko dagdag may nabasa ako. Sabi dun sa libro na you take your personality as if para siyang voting system. Every good thing that you do is a +1 to your good personality. Yes. So every good thing, parang binubutohan mo yung sarili mo. Totoo ang karma Oo, totoo yan. Oo, kasi may mga tao na sobrang totoo yan. May mga sa pakinggan, pero yun nga, parang sige, sabihin mo. Sige, diretso mo na. Sige, kahit magbura ka dito. Kumbaga, may mga tao na, halimbawa, may ginawang sa'yo, pero nakita mo sila na mawawala na lang galit mo, parang maawa ka na lang That's true. Man. Intro pa lang yun, Intro pa lang? Intro pa lang. Ito pa nga. Ayun. Pero kuya, so far, sa place mo ngayon, what other businesses, kasi ngayon nakikita ko yung business talk mo ano yung gusto mo pang pasukin? Actually. Nasa stage ako ngayon na hanggang ngayon gutom pa rin ako. Good. Hindi dapat yun mawala. Kasi akala mo goods na yung na yung company mo. May mas nag-udyok sa'yo na kailangan maging the best tayo. Hindi lang sumabay. Kumbaga maging mas angat. Mas malala. Yun. From there, nakakuha ka ng inspirasyon. Parang yan doon yung yung feeling na hindi ka pa rin secured, feeling mo, kasi may inaabot ka pang goal. Yun yung masarap na feeling, yung may ginogol ka. Kasi napansin ko sa mga ibang sobrang big time, diba? Kaya nagsusuicide. Kasi boring na Wala na silang magawa. So ayoko umabot sa part na makampante na ako. Yes. So meron ngayon ang ginagawa ko bukod sa production ng tawag doon video digital. May ini-aim naman ako ngayon na bagong pinapasok na more on production show, pwedeng movies, pwedeng TV show. So upcoming sana matuloy. On God. Manifest. Yes. Pero ang dami kong pinasok ng mga negosyo. May pinaka-negosyo na ngayon iniisip mo na. May pinasok ko talaga yun. Yung sa car detailing, pati nga pagkikilay pinasok ko. Pati yung mga shipment ng mga Pero yung mga dropship? More merchandising, hanggang sa minsan may mga bagay na pagpiling mo hindi mo na gusto, kahit nalugi ka, wala lang. Ibitawan mo na kasi yung peace of mind pa rin yung pipiliin mo. Or meron kasi pag yung trabaho na yon or yung business na yun, gustong-gusto mo yun. Halimbawa, malugi na. Ilalaban mo kasi alam mo kung paano siya buhayin. Kukumpunahin. Kasi passion mo rin, tapos alam mo yung nangyayari. Kasi pag yung isa ibang negosyo hindi ko masyado natutukan. Kagaya ng U-Level, maraming mga nangyaring mga sabit or noon. Ayun, ongoing and mukhang mas umu-okay ngayon. Kaya grateful din ako sa mga taong nasa paligid ko ngayon. Kasi ganyan kung medyo may mga failures ka man noon, baka huwag ka mawawala ng faith dun sa ginagawa mo. Siguro darating yung time na mapupunta ka rin sa mga right persons na makatulong sa'yo. Hindi mo kakayanin mag-isa talaga. Totoo yan. That's true. And for you to get the right people, attitude is a must. Yes. Tama. Man. Water, kuya. Hindi na ako umihinga.
Sarap kasi ng kape nyo eh. Habang umihigap kayong kape doon, umihigap ako sa likod eh. Asa kape mo ba? Babs. Alin? Coffee mo na. Nasa kape mo? Wala, ubos na eh. Abe, pag-wapa pa tayo. Ano yan? Banayad coffee. Banayad coffee. Okay, guys. Let's get to the Kuya, questions. mag-start. Ay, Janelle. Mag-start tayo ng ating questions. Marami pa akong kwento. Actually, pwede nga tayo hanggang bukas. Game! Usapang alien naman tayo. Usapang alien. Di ba panglasing? Pyramid. Tara, ano? Conspiracy naman tayo. Conspiracy. Anong paniniwala mo doon? Ikaw ba? Saan ba? Saan? Sa alien. Bilog ba mo? Ay, ano saan ba tayo? Sige lang, sa alien muna. Sa aliens, ito wild theory to. Hindi talaga tayo kabilang sa mundo. Alien din tayo. Nag-seed yung, lang dito. Ano term? Anunnaki. Nag-seed sila sa pyramid. Oh. Kasi may mga angel. Ang hirap i-explain kasi masyado mahal pa pag sinimulan ko. Mahaba yan. Mas meron pa isang theory Nakita mo yung alien na humanoid, yung ganon. Tapos, mga unggoy. Yung mga unggoy. Nag-sex. Nag-hybrid sila. Nagmukhang tao. Oh, shit. Mahabang ang conversation. I-edit mo, ilagay mo yung diba? Tao nga yung Sinubukan mong i-edit? Sinubukan mo ba? Dragon Ball Z. Ikaw, ano ba iniwala mo dun? I'm half-half. Why? Kasi sometimes pa yung mga nakikita natin on the movies, sometimes sabi nila hindi totoo. Pero sometimes paano nila nakukuha yung idea na yun eh. Yung parang dati, yung cellphone na yung lumalabas yung tao, ganon. Di ba? Parang, tapos ngayon nangyayari na, self-driving cars. Yes. Yung parang ganon. Di ba sa pyramid may mga drawing ng rocket? Meron. May laptop na Yeah. So, this is a far. Yeah. Yeah, bro. Saka paano nabuo yung perfect na pyramid. Hindi naman kaya ng normal na tao yung isang malaking bloke na yun. Yeah. Yun, yung mga giants din yata yung mga... Meron daw talagang mga giants eh. Yeah. Yeah, man. Giants, you mean like Bigfoot? Big boys, no? Giants na Titan. Titans. Oh, shit. Giant talaga. I think, ewan ko pero malalim na ako sa pito. Pero may mga giants daw talaga na nag-exist na dating nagbabantay sa mga tao. Wow. You get it? Tapos yun yung tinatawag nilang angel. Diba? Ang lalim na. Ang daming angle. Malala to. Maraming angle. Pero yeah, believe in aliens, bro. Tapos yung mga pyramids yan, nakapwesto yan, na parang may nakaturong sa mga stars. Dami. Napanood namin yun. Damn. Masyadong Maraming spots sa Earth. Yeah. Na may tawag din, magnetic blah blah, may merong magnetic energy. Yeah. Na from pyramid to somewhere. Man, fuck that shit. Wow. Shit. Yeah, bro. Sige, mamayang. History Channel. Space pa lang yun, ha? Yung scene naman. Di ka sure kung nasan talaga sila. Sa sea naman kasi... Ikaw, saan ka naniniwala? Nasan sila? 5% pa lang daw yung na-explore sa sea. Mas nakapunta pa daw tayo sa space kaysa sa sea. Compared sa sea. Kasi hindi na kayang pressure, diba? Wow. So where do you think are they? Nasa Kalawakan ba o nasa ocean? Yun ang palaisipan. Malay mo, nasa crater or natin yung, sa core natin yung black hole. Mismo, no? Paano kung black hole talaga yung nasa core natin? At saka di ba, ang daming stars, di ba? Yeah. Yung isang star na yon, isang galaxy na natin yun. So, ang dami nun. So, hindi tayo sure na baka may ibang mga nabubuhay sa... Madami. Or, That's true. Multiverse? Yeah. Ang dami hiwaga, Yeah. Kasi hanggang ngayon, ito, yung panaginip, walang scientific explanation ba't nanaginip ng tao. Pwedeng natin yun. Portal natin sa ibang dimension. Wala ba scientific explanation? Wala scientific explanation pa bakit nananaginip. Wow. Gems. Ang daming hiwaga sa mundo. Oo. Kaya, so yung mga reincarnation, totoo ba yun? Sana nga totoo yun. Kung ma-reincarnate ka. Tanong ko na nga. Ikaw, kung bibigyan ng Diyos ma-reincarnate, ano ka? Ako pa rin yung nag-invento ng Pops kasi ako pa lang gumagawa nun eh. Ikaw?
Depende. Limited to human lang ba? Limited to human. Hindi, kahit Di ba? Ang saklap no, next life mo, ipis ka ilang oras ka lang buhay, no? Taki sa buhay ka ulit after 5 minutes. Lipat kita. Ay! Napunta sa mali. Next life na lang. Oh, man. Alright. Punta ka sa bubuyig. Oh, shit. Ikaw, P, ano? May reincarnate ako, gusto ko unggoy eh. Gusto ko maging gorilla. Yeah? Gorilla. Yeah, man. Yeah. Why? I want it there. I don't know. I just want it there. Ako siguro, sa mga ganyan, mga wild, ayoko maging lion. Yeah. Kasi grabe pala, brutal pala ang Yeah. lion. Oh, bro. Kahit mga, for Para example, maging hari, diba hari ka, pag mawala ka na sa trono, papatayin ka ng mga mas bata sa'yo. Brother, brutal. hindi ba in real life na nangyayari? Hindi lang pinapakita. Hindi lang pinapakita yung kainan ng itlog. You know what I mean? Yeah. Diba? Yan ang problema, di ba? Pinag-uusapan natin. Yeah. It's hard. Survival of the fittest. Yeah, you don't want to be a lion, bro. Yun yung maling mentality, I think. Tapos kawawa kahit yung mga baby, pag hindi nila kakainin yun. Papatayin nila. Patayin yun. Shit. Usapang lion. From alien to lion tayo. The jungle. The sea jungle. Alright, let's go over the questions. Walang ina. Alright, number 1 is done. Go with number 2, brother. Okay. Originally, kuya, tigasan ka talaga? Saan lumaki si... Pasay? Okay. Butiging Pasay ako. Okay. Ang kasabihan nga namin doon is, I'm high Pasay. Hindi, aim high pala. Aim high Pasay. I'm high Pasay. Doon ka na nag-raise? Ang ano namin, ang ethnicity. Yung Wow, ethnic. Cebuano. Cebu, taga-Cebu tayo. Bisaya Mother and father. Mother and father. Okay. Talisay, tsaka Mandawi. Mandawi. Pero, pinanganak ako at lumaki sa Pasay na. Pero nakabisita ka na ng ano? Yung family members mo. Kasi nag-grade 2 ako ng isang buong grade 2 sa Cebu eh. Tapos natuto nga ako mag-Bisaya talaga. 1 year. Pag uwi ko, nahirapan ako mag-Tagalog. Pag yun lagi mo nadidinig. Yeah. Alright, number 3, ano ang current work and business ni Rodfill? Ayun, meron lang akong production. Yeah, production. Production. Tapos, yung mga business kong previous, wala na. So, yun lang, doon muna ako focus. Okay. Sa mga gustong pumasok sa production, kuya, ano yung most challenging thing para sa mga nagbabalak? Lahat. Yeah? Pagbubuo mismo. Hanggang, nandun ako ngayon sa challenge. Paano bubuuin yung production. Ang daming kailangan. Tsaka, sa panahon ngayon kasi, lalo sa editors, nahirapan ako kumuha ng editors kasi karamihan gusto nila freelance lang eh. Pag kailangan mo full-time. Mayroon kasi may bigla kayong project tapos kung puro tao mo mga freelance. Paano hindi sila hindi sila available? Yeah. So, sa pagbubuo, ayun, ang mahirap is makuha mismo nung staff. Inuuna ko attitude bago... That's true. Skills. Kasi yung skills, matutunan Mabilis naman. yan, Tsaka may mga tao na kahit hindi hindi nakapag-aral ng ganito, self-study. Oo, YouTube, power of YouTube. Totoo. Ang panahon ngayon, Ang dami na yumaman dahil sa YouTube din. I mean, hindi lang dahil sa YouTube platform, but because of the knowledge that you YouTube can is get from giving. YouTube. Yung ba yung kay Frank? Gusto ko Frank mag-enroll eh. Tapos i-expose ko pag hindi ako yumaman. Pare, 2 million daw yun ah. Ha? 2 million ba filon? Hindi. Parang 8K? Per head. Para makasama sa academy niya. Mag-ano kaya ako, no? Enroll ka? Enroll ako, pero di ako papakilala. Pero pag di ako yumaman, expose. Meron na bang mga napayaman si Frank Miano? Hindi ko alam eh. Parang meron. Putok siya ngayon eh. Putok si Frank Miano. Do you know him? Ito ba yung kangkong? No, there's a different one. Ito yung... Sorry. Ito yung nagki-claim palagi na he is one of the richest dito sa Pilipinas. Na from nothing to something. Na yumaman siya because of e-commerce. Mas nakilala siya dun sa diskarte o diploma. Na mas... Ay, hindi. Si Kangkong ba yun? Si Kangkong yun eh. Si Kangkong yung diskarte o diploma. Pero one of... isa na rin siya. Yeah, he's a podcaster too. Mas pinili nila diskarte, which is may mga nagbabash kasi, di ba? Pero ikaw, sige, game. Diskarte o diploma?
Siyempre, mahalaga yung diskarte pa rin. Pero, mas pipiliin ko yung diploma. Kasi kagaya ngayon, hindi ako tapos eh. Pero kung nagkaroon ng chance na matapos ko, diba, diploma pipiliin ko. Kasi kagaya niyan, nag-business ako, ang dami kong di alam, ang dami ko naloko, daming business na mga nag-fail, na diskarte. Kasi nga, wala akong sapat na kaalaman. Kasi mahalaga talaga na, kumbaga, dapat mayaman na ako ngayon. Parang gano'n eh. Para sa akin kung nagkaroon ng chance talaga na diploma ang inuna. Pero yun, mahalaga rin yung discard. Dapat pareho eh. Hindi pwedeng diploma lang, diploma. Mas ma-pride ka, kumuha kayo sa akin kasi matalino ako. Hindi, kailangan isama mo ng diskarte, pakikisama ng maganda. Exactly right. Hindi naman sip-sip, pero yung maging ano ka ba, genuine na tao. Exactly. Ikaw, P? Sa akin, pareho din eh. Kailangan mo ng diploma, kailangan mo ng diskarte. Kasi kung ilalagay ka sa diskarte. Hindi, kaso bias tayo niyan. Hindi ko masasabing bias ako, G. Sige. No, I mean, pag isa lang papipiliin tayo. Sige. Wala akong choice. Ikaw, kuya, diploma, di ba? Diploma. Okay. Fuck. Diskarte ako. Yeah. Diskarte. Kasi, paano ba? Pag nasa loob ka ng isang hawla, tapos ikaw lang mag-isa, gets mo, makakaisip ka pa rin ng paraan. Ng diskarte kung paano ka mabubuhay mag-isa. Yeah. Yeah, what I mean. So, doon ako sa diskarte. Pero minsan, mas mahirap din na pag pinagsabay yung knowledge. Diskarte at diploma. Sa ibig ko sabihin, depende sa tao. Kung yung tao masama, matalino ka, tapos didiskarte mo sa masama. Naintindihan ko din. Kaya minsan, nasa tao rin yan. Bahala kayo kung diskarte o diploma. Basta importante, maayos buhay nyo. Maayos buhay nyo. Ikaw? Ako kasi bro, I feel like it's almost a proving factor para sa akin na mas angat ang diskarte. Oo naman. Kasi from family ko pala, kasi father ko, one of the best example also. Malalang madiskarte yan sa dito. Diskarte. Kasi di naman, ibig sabihin mo na, napalaki niya kami ng ganun. Hindi naman siya graduate. Ako, nag-school ako ng nurse. Hindi ko nagamit yung pagiging nurse. Pero yung natutunan ko during school, yes, okay. Kasi mas advanced ako kasi pinag-aralan ko ganun-ganun yung mga studies. Pero ang lumamang pa rin sa akin at the end of the day, yung diskarte. Diskarte pa rin. Kasi wala ako, where it is now, walang diskarte din eh. No. Tsaka kasi siya situational eh. Kasi lahat naman tayo piliin natin situational talaga. Yung diploma. Pero kung magaling ang diskarte mo, diba, makakahabol ka dun sa mga may diploma. Yeah. Tama. Kasi meron yung iba, wala nga ng diploma, hindi pa dumidiskarte, asa pa rin. Mahirap Yun yun. ang nagiging problem. Ito naman sa mga para kunyari, nanonood ka, tinanong mo yung sarili mo, diploma, diskarte. Sinabi mo, diploma. Kahit anong ganda ng diploma mo, kulang ka sa diskarte. Kahit doctorate pa yung nakalagay sa'yo, nakatambay ka lang naman dyan, wala din. Kaya, you know? Hindi mo inaayos yung trabaho mo, or corrupt, or masamang tao talaga, di ba? Mahirapan ka makakuha ng kung may diploma ka lang, tapos hindi ka marunong mag-innovate, you'll die. Yun nga yung diskarte. That's it. That's the yun yung innovate. Yun yung diskarte. You gotta innovate. Double D's pa lang yung pinag-usapan natin. Diploma and diskarte. Double D. Yeah. At scatter. Number 3? Number 5 na ako. Ay, number 4. Hindi, natanong na natin to eh. Paano ka nagsimula sa career mo? Hindi, revise natin tong question na to. Kung endgame mo. Endgame? Yeah. How do you want to end your career? Ako maging isang yung hindi ka na... Hindi, corporate. Corporate. Pero, hindi ako pang corporate. Ibig sabihin na makatayo ka ng legacy ko dun sa ginagawa kong production. Nice. Na yung mga sumama sa akin, nagtiwala sa akin, sumabay ng tiis. Yes. Kasi yung iba dyan, halimbawa, sumablay lang ng konti, aalisan ka. Siyempre maraming opportunities din eh. May mga opportunities. Ayun ang goal ko rin kasi, makakita rin ng yung mga kasama ko. Genuine. Gumaganda rin yung buhay. That's right. Yun yung dream ng isang... Kagaya niya, ng ating Babs Up, maraming matutulungan sa buhay. Sobrang thank you. Pero alam mo kuya, dyan ko naramdaman yung growth talaga eh. Kasi
Katulad sa atin, di ba, nagtatayo tayo ng business. Alam mo yung pag dumating ka talaga sa point, wala ka pa naman doon, pero yung pangarap mo na is yung mga para sa kasama mo. Na, pag nabigay ko na to sa inyo, ang sarap sa feeling, di ba? Nakita mo, nakakabili na sila ng bagong TV, appliances. Or nakakakuha ng motor, sasakyan, di ba? Sarap sa Super feeling na. Tapos yung, hindi naman tayo nag-expect, pero yung ma-appreciate lang or thanks, malaking bagay na. Simpleng words. Wala tayong hinihingi. Wala tayong hinihingi kapalit. Makita lang natin. Appreciation lang. Nakakatulong tayo sa our lifetime, di ba? Yes. Abra, number 5, ilang taon ka nung nagsimula ka? Nagsimulang maging ano ko eh. Kung may nakita kong BCD, inaano ko doon. Lakas ako sa BCD, nabili ko sa Quiapo. Sabi pa sa akin nung nagtiting sa Quiapo, boss, may ano dito. Di ka na. Yeah, anyway, magsimula maging content creator na sabi mo ni, which is? Oo, 2000. Ilang taon ka nun? 28? 21 ako nun. 21, 22, parang gano'n eh. How young are you now? Plus, Secret. Bilangin mo na lang daw. Kanina kasi na sinabi niya, nagbilang din ako eh. plus basta yun minus 2000. 2024 minus 2007. Taon na pala. Kaya na, you guys do the math. Eto, kuya. Sa tingin mo, paano na-impluwensyahan ng personal experience mo ang iyong career ngayon? Personal experience, marami talaga. Yung nga sinasabi kong lesson learned eh. Yung mga maraming lesson learned na sana this time maayos na. Pinaka-worst na lesson learned mo? Na pwede mong i-share sa kanila at huwag nyo nang... Hindi ko may share yata. Mamaya pag tayo. Lesson learned! May may magre-react. Pero, ayun nga, eto na nagbe-business, 'di ba? Alam niyo yung feeling parang may part sa'yo na naiinip ka, na parang ang tagal mo naman makuha yung gusto mong marating. Tapos may mga times na nahihirapan ka. Yun. Kasi pag nahihirapan ka, narinig ko rin 'to sinabi ni Kong TV. Pag nahihirapan ka sa ginagawa mo, ibig sabihin tama yung ginagawa mo. Kasi nag-strive ka, nag-struggle. Talagang may gusto ka talagang mangyari. Kasi pag tinamad ka na, sayang. Mahirap yan. Mahirap tamarin. Tsaka yung may narinig din ako ganyan kahapon. Sabi ni Michael B. Jordan, people tends to give up not knowing that they're almost there. Diba? Malapit ka na pala. Lapit mo na. Doon ka pa sumuko. Kailan nasa finish line na. Ito, hindi naman. I think this is the best example. Okay? Ito. Magandang example, kuya. Of course, yung Babs, di ba? It's a long-term project. Hindi basta-basta negosyo yung tinayo natin yan. Kasi, man, this is tackling a new industry. Hindi naman new industry, bago sa mata ng industry, bago sa mata ng tao, bago sa mundo. Alam mo yung parang ganun. So, the reason why I also innovated na magtayo pa ng isang negosyo was, of course, to sustain para maging mahawakan niya si Babs. Kasi syempre malaki yung kailangan dyan kay Babs At the same time, kailangan yung sustainability mo, source of income mo. Ayan, for example, for business owners. Kasi pag tinatayo ka, syempre may time na gusto mo mabigyan ka ng something ng return. Hindi niya may bibigay agad yun Pero hindi yun yung time na kailangan sumuko ka. Ngayon, mag-innovate ka muna ng iba para ma-supplyan yung kailangan mo. Exactly right. Lalo na pag start-up yung company, it will take 1-2 years. Yes. Bago mag-break even pa lang. Yes. Diba? Minsan ganun Pero pag may mga businesses na pag nag-boom agad, yun. Yun naman ayoko naman. Yung ayokong masyadong biglang overwhelm. Biglang mag-boom. Kasi pag bigla ka nag-boom, minsan ang pupunta mo pababa Pero habang nagbi-build ka ng structure ng business mo, long-term wise, nagbi-build ka na ng pillars sa ilalim niya Kung may mga errors na sasalo agad para mas maging solid yung foundation. Yes. Kasi pag bigla kang gumanon, hindi mo alam paano ka nakapunta doon. Yung hindi mo na ngayon biglang crash ka. Yeah. There you go. Business talks. Yes, business talks. Well, i-compare ko rin yan sa akin, syempre. Yun nga, di ba, pinag-uusapan natin kanina yung kanta ko with Kuya Thyro. So while I'm waiting for that bull run, kasi para sa akin, bull run ko yun Okay. Bull run ko yung kantang yan. While I'm waiting for that bull run. Pwede natin i-play the joke lang.
Oo nga. I have to create another track na makapag-bullrun sa akin. Tsaka yun, ginagawa ko pa rin yun. Halimbawa, may mga business or may mga events ako. Pero may mga inquiry sa akin na magpe-perform kami. Yun, kumakanta pa rin ako. Sayang din eh. Oo, bakit hindi? Lahat ng racket papasukin ko pa rin. So mga ano dyan, bookers. Yes! Send lang kayo sa email. Yes! Yeah. Opportunities, di ba? Yeah. Pero ito pala maganda. Hindi kasi lahat ng opportunity maganda. How do you say no to opportunity na parang masarap pakinggan? Pero paano mo nalalaman para sa'yo? Bigat, ganun. Yeah, may iba na pag hindi mo talaga feel, hindi talaga eh. May mga nag-offer na sa'yo na opportunity na malapit sa puso mo na dinecline mo? Hindi. Tatanggapin ko pag malapit sa puso ko. Meron ako mga hindi tinanggap. Unang-una, yung magpakailanman, life story namin ni Moy. Okay. Oh. Why? Si Moy, okay sa kanya. Ako hindi. Bakit? Kasi nakilala kaming komedyante. Sa bagay. Ayaw namin mabahiran kami na nakakaawa kami. Kami. Ah. Pero totoo naman galing kami sa hirap. May lahat naman tayo may drama sa buhay. May mga nangyaring mabibigat talaga. Pero ayoko maalala na kami ng tao or may maging branding namin na may sorry sa mga comedian na biglang nagdadrama, biglang Pero yun kasi nakuha ko yung motivation na yun kay Kuya Michael V, kay Kuya Bitoy. Kasi tinanong ko, Kuya Bitoy, tagal mo lang sa di ba? Sa showbiz. Ba't hindi pa nila pinipicture yung buhay mo? Sabi niya, ang saya-saya ng buhay ko eh. Doon ako na-inspire na, oo nga naman. Kasi si Kuya Bitoy, sa pagkakaalam ko, dati yan nakatira sa tenement. Diba? For sure, marami rin yung mga rapper si Kuya Bitoy. He's a rapper. Marami rin siya struggles. Pero mas pinili niyang, di ba, na wag na masyadong pasukin yung personal life niya. Maalala siya as yung as branding Michael niya as comedy, as Michael V. So, yun. Tapos isa pa sa tinanggihan ko, Survivor. Okay. Mahirap na talaga umag-agree doon. Baka one day lang ako doon. Una na yung sahod ko. Kalista ka. Una-una, alam naman ng mga close friends ko yun, maarte ako. Kahit mahirap lang kami. Noon, maarte ako. Hindi ako makain ng gulay, hindi ako makain ng isda. Medyo spoiled ako dati. Kahit yung bahay namin malapit sa kanal, may mga normal sa makita ng malalaking daga. Pero maarte ako in terms of sa kinakain. Tapos sa comfort, hindi ko ayoko masyadong mainit, yung mga ganun. So, makikita, mababash lang ako sa tsaka, halimbawa, ito, wala namang offer pero hindi ko rin tatanggapin, PBB. Walang offer pero hindi ko rin tatanggapin. Napakatamad ko rin. Kaya isa rin sa nagmo-motivate sa akin Dahil tamad ako, kailangan ko magtrabaho ng maigi para may pangkuha ko ng mga kasambahay, yung mga tutulong sa akin. True. So sabi ko, dito lang magpo-focus mag-provide. Alam mo yan. Sa gawaing bahay. Ang ganda nung binigay ni Kuya. Diba? Kailangan may yaya yung anak ko. Iso, pare. Ano mo sa akin, para sa akin, yung talagang biggest scare pag may family is yung emergency. Emergency is not cheap. Hell yeah. So ito may share din ako dyan. Got an experience with that too. Yeah. Meron akong basta hindi ko na sabihin kung relative or close friend. Pero sinabi ko rin yun. Relative and close. Pili na lang kayo kung ano ron. Pili na kayo, ano yun. Noong time na yon bago lang kami sa showbiz, so isa lang yung bank account ko. ATM lang. Tapos, biglang nanghiram siya sa akin ng hindi ko alam kung 20K. Basta 20K lang yata limit that time Yun, 20K. So, pinahiram ko naman. Walang kaabog-abog. Tapos, later that night, nilagnat ako na umabot na kailangan ko ng i-hospital. As in, ang taas ng lagnat ko. Ngayon, wala kaming malapito, wala kaming mahiraman. Alam mo yung mamamatay na pala ako dahil may tinulungan ako. Wala kaming mahiraman. Yun yung sinasabi ko na kaya ang hirap din magpautang. Hindi ko naman sinasabi na huwag magpautang. Baka pag sinabi, may pera ka naman Sabi, hindi. Ako, nagbabudget ako. Nagtatabi ako ng pera kasi para sa mga emergency. Kasi mahirap nga ikaw, tutulong ka, pero sure ka ba na yung mga tao sa paligid mo tutulungan ka pag... kaya yun yung nakakatakot din, emergency. Kaya kahit halimbawa may pinapabili sa akin, may nakatabi to for emergency to. Di, balikan natin yung pagbili ko ng sapatos. Gets mo? Kasi I have 2 babies. I have a wife.
I have people that's relying on me. Pag may emergency, may bubunutin ka. Di ba? Yun yung nakakatakot. Kasi nakakahiya pa naman yung lalapit ka na pwede bang muna ng... Yeah. Yun yung deepest, one of the deepest scare. Kasi dito sa Pilipinas, walang insurance eh. Ano? Walang insurance. Hindi ka tulad sa States. Oo. Pag nagkasakit, papasok ka sa ospital. Oo. Dito, bayad ka muna. Pinakiusapan pa para lang tanggapin. Umabot ako doon. Hindi ako tinatanggap kasi wala kang health card eh. Yeah. Health card. The next month na yata ako kumuha ng health card. PhilHealth. Pero nagamit ko naman isang beses yung Medicard. Medicard. Pero makaka-relay ka ba talaga doon? Makakasave ka ng 10K. May save. But makakasave ka ng 10K. Pero kailangan mo pa rin may savings ka pa rin dapat. Yeah. Totoo yan. Yeah. That's just the discount. It's not the full amount. Just a discount. Diba? At the end of the day. Kaya, that's something to think of. Okay maging mapagbigay, pero isipin mo rin na may mga nakasandal na rin sa'yo. Yeah. Tsaka ito pa, actually perfect example to may nagsabi sa akin. Pag kunyari may anak ka na. Pag may nanghiram sa'yo, hindi mo na utang sa akin to utang mo to sa anak ko. Kinuha mo yan sa bangko ng anak ko. Yan na. Di ba? May psychological. Kasi dapat yan, para sa anak ko yung bibigay ko sa'yo. Kung tutuusin, savings yan, or kung hindi namin gagamitin, para sa kanya talaga yan. So, bro, think about this real hard. If you're gonna borrow from me, make sure you're gonna give it back because it's not from me. It's from the kid. From the kid na. Pag may anak na. Yeah. Bang! Usapang Usapang budget. Na. Pero kasi real life doon tayo nanggaling kanina eh. And bring up ulit. Yeah. This is the topic of the day. Yeah. That's true. Ayun. Number 7. Yes. Saan mo nakikita ang career and channel mo sa mga susunod na taon at 2? Career ano? Career and channel. Or business. Pala, are you planning to create a new channel again? Oo nga. Hindi naman. Yan nga. Dahil ang dami kong ginagawa. Tatry ko pa rin buhayin yung pag nagkaroon ng yung channel ko na Roadfield or yung may palaboy, abangan nyo baka may kaming doon, comeback. Yes. So, hindi pa rin naman nawawala sa point na nag-resign or nag-retire na kami as content creator. May gagawin ulit kami isang final push. Yeah. Final. Could you call it final? Is it the final? Make it or break it siguro. Pag wala, magpo-produce na lang talaga. Pero di ba dyan naman ang direction, kunyari ikaw yung content creator. Di ba dyan din naman talaga yung direction na kailangan, yung goal mo is maging producer na. Parang ikaw, singer. Later, gusto mo, ikaw na yung nagbe-build ng artist. Ganun. Yeah. Producer or... Kasi minamaximize mo na yung knowledge mo ngayon, kuya eh. Diba? Tsaka yun nga, parang since may knowledge ka sa ganyan, pwede mo nang i-macro manage na lang para halimbawa mayroon kang trusted guy na para i-handle to na mag-move in behalf of you para ka rin ng ibang projects or business. Tama. Multi Oo. Parang sa paggugupit, 'di ba? Hindi naman pwedeng habang buhay ako nagugupit. I need to innovate. Magkukulot ka rin. Galing! Di ba? Ganun din eh. So ang di ba? Ang talagang kailangan mong ginagawa. Dapat magkaroon ka ng The League of Barbers. Yeah. Ayun na nga. Undercut! Dito! Siyempre dito! League of Barbers. Maging health mismo. League of Barbers Ikaw magiging Gordon Ramsay ng mga magugupit. Go! That is a disaster. Your hair was shitty. Make it. Remake it. Pwede yun na reality show. Mga nag-google. Sabi, gugupitin ko na yung tenga nito. Masyadong makulit yung customer, boss. Oo nga, no? Gagi. Entertainment yun, Ang gandang script nun. Entertainment yun. Oo nga, no? Gandang script yun, Hindi, for ads. Alam mo na. Yeah. Gordon Ramsay. Number 8. Ito, kuya. Biggest challenge na kinaharap mo sa career mo and paano mo siya na-overcome? Biggest challenge? Meron ba? Parang dumating sa point na parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Yan, ganon.
Kaya ako siguro naisip yung part na mag-business at nung nag-gaming ako, maggumawa ng iba. Kasi yun nga, parang hindi na kami nag-grow. Ito sa Bubble Gang, hindi na kami nag-grow. Sa I Believe hosting, pero hindi rin kasi kami nag-exclusive sa GMA Para freelance pa rin kami. Pero yun nga, may part, yung challenge, hindi na kami nag-grow, parang hindi naman kami na masyado nagagamit. Parang kumbaga sa basketball laging first 5 yung ginagamit. Kung isa-sub ka, sobrang 1 second lang, di ba? Parang ganun yung feeling namin mo yun. I see. Kaya, ayun, buti may mga iba kaming ginagawa. Like si Moy naman, into business, may samgyupsalan siya, may mga projects din siya. Tapos itatry namin maggawa ng show together ulit na comedy. Yeah. Hell yeah. Kaya abangan niya. Abangan niya, malapit na yan. Gagamit natin yung mga writing natin. Yeah. Alam mo, tsaka bumabalik ngayon yung mga, kasi masyado na modern. Ngayon, nagka-crave naman ng mga viewers na medyo old school. Yes, Cycle lang. Cycle. Pero mo yung damit. Naalala mo dati? Lang. Yung dumating sa point na super skinny jeans. Ngayon, bumabalik na naman yung super baggy jeans. Ganun na. So, I think this is a good timing for you guys. Dati nausin yung mga long back yung F-word. Ngayon ulit. Meron ba? Ang dami tawag na ron sa... yung sugupit? Si Heb Abi nga pala. Di ba? Ngayon, mga long back ngayon. Yeah, so perfect timing din. Yes. Tsaka may mga nakikita na rin akong mga buhok na Pacquiao style ngayon na umuuso-uso. Reference mo, Pacquiao. Grabe, ang Sa panahon namin, ang reference namin doon, Kimpi. Kimpi! Kasi dati ganun, buhok ni Kimpi. Modern description niya. So, iba na nga pala yung guwit mo ngayon, Tito. Sorry to. Oh, man. Number 8 ka. Number 9 na ba? Yun na yung na-overcome niya yung challenge. Ano ang mga nag-motivate sa'yo na ipagpatuloy ang iyong karera, most especially sa mga panahon na hihirapan ka? Worst before mo sagutin yan. Worst bash mo na natanggap? Have you received a worst? Yung parang hindi mo makalimutan. You took it personal ba? Kasi umpisa pa lang, mga nang-babash na Tsaka, ang mentality ko dyan, pag pinansin mo yung isang basher, kahit yung mga hindi basher, magpapanggap na basher, iinisin ka para makuha mo yung attention nila. Kasi minsan, sa wakas, nakuha ko na yung attention mo, nagre-reply ka pala, pero nang bash. Kaya mas pinapansin ko yung pumupuri. Yes. Kasi yun yung mas dapat bigyan ng time na mag-thank you. May instance din ako ganyan, may time din na pumatol ako, tapos biglang namamansin ka pala, biglang ganun yung banat. Pero medyo personal na yung tira sa akin sa Messenger. Yeah. Pero nung kinonfront ko, nagpapansin lang ako, idol talaga kita. Diba? Minsan gano'n, magkapapapekto. Kasi ganito yan Lugi ka Una, kilala ka nila dahil nakikita ka nila. Pero sila, hindi mo naman sila kilala. So, bakit bibigyan mo sila ng... That's true. That's true. Yun lang yung... Unless kung supporter, lagi nagko-comment naman or lagi nag-heart. Yun yung masarap bigyan o replyan. Yeah, that's right. Pero hindi, may tanong pa Di ba naki-segue lang ako? Ayaw nga pala. So, babalik tayo sa tanong, ano ang mga nag-motivate sa'yo na ipagpatuloy ang karera mo, most especially sa mga panahong nahihirapan? Nung nagkaanak na ako. Kasi nung before that, talagang nagwawala. Hindi nagwawala, parang kalat ko kahit saan. Kung ano-ano pinagagawa ko. Nung nagkaanak ako, parang siyempre kailangan kong ayusin yung sarili ko para makapagbigay ng magandang buhay. Kasi syempre, yung bata naman kami, hindi naman kami lumaki sa may kaya. Kumbaga, dati, pag nagdala ng Jollibee yung nanay ko, ibig sabihin may pera kami nun. Yung parang may sahod siya nun. Parang ganun. Or special occasion. Naalala ko, pag nakabili kami ng Andox, yun na yun Tapos dinadala sa KFC. Baliwa. Okay na. Mismo. Diba? Yung parang ganun. Yeah. Man. Iba na ngayon no? Hindi na Wala na, merienda na lang Hindi, tsaka pag kumain ka ngayon ng fast food, parang wala na. Normal na pagkain na yun Dahil sa Grab. Yun din. Diba? Then at the same time, mo, dati yung Starbucks, diba? Starbucks. Ngayon wala na rin. Normal. Ano na ngayon? Tim Hortons. Tim Hortons na ngayon. Oh my gosh. Starbs pa rin. Starbs. Erp.
Sturbs tayo, Herb. Later, dinner tayo sa Rombab. Saan? Rombab. Romantic baboy. Nasa isip ko, Robinson's Magnolia. Number 10. Can you share a particular situation kung saan naramdaman mo na malakas na yung connection mo sa manonood mo? Parang hindi ko pa nararamdaman. Siguro yung mga namin, YouTube days, yon. Kasi, ratratan. Friendster pa eh. Sa Friendster kami noon na mayagpag. Friendster. Testy na eh. Friendster. Pero nung as time goes by, talagang ganun eh. Hihina rin talaga eh. Alright. Number 11. Go. What do you want to achieve sa karera mo? Ano pang mga gusto mo? Sinasabi mo ngayon, the production team. What else? Yumaman. yun lang. Pera din talaga. Kasi once na ma-secure mo yung future, di ba? The rest, okay na. Doon na yung, kumbaga, sinasabi nila, money can't buy happiness. Parang hindi ako naniniwala. Oo nga, no? Happiness, kasi kung wala kang pera, magiging happy ka ba? Di ba? Lagi mong iisipin yan. Ngayon, kailangan mo lang talaga ng life balance. Yeah, that's super true. Balance is... Siyempre, piliin mo pa rin yung marami ka mang pera, kaso delikado naman buhay mo, di ba? Yeah. Mas inuuna ko pa rin yung peace of mind. Ayoko ng any bullshits. At makaanong tao. Kaya hanggat maaari, sana kaibigan natin lahat. Speaking of peace of mind, would you say that peace of mind is expensive or not? It is. Para sa akin. Pwede ba mag-time out ako? Sige, siya. Sige. Why? I mean, para sa'yo ba, is expensive ba ang peace of mind or not? Ikaw tatanong ko next, pagbalik mo ha? I think hindi. Bakit? Kasi, nag-start naman ako na wala eh. Tapos, kung kumikita ako, nakakapag-build na lang ako ng mga relationship or anong tawag doon? Nakakalimutan ko yung mga term lagi nung mas pinagsasabi ko. Yung integrity. Basta yun. Integrity? Hindi, basta parang ganon. Reputasyon. Okay. Na hanggat maaari, wala kang makaaway. Kasi, yun, maging mabuti ka lang, maging okay. Neutral ba? Diba, at saka ito, magkaaway. Gusto niya, away mo rin siya. Hindi, neutral lang tayo. Kasi sa mga napapanood ko in social media, they're always saying that peace of mind is very expensive. Siguro in a different... How ba? Siguro di ko maintindihan. Hindi, gets mo. Hindi, tama yung sinagot mo. Tama yung sinagot mo sa akin na kasi peace of mind is still a choice. For me, peace of mind is still a choice even though there's no cash. Siguro peace of yung mind mga is yun very may important. ginago, kaya they need bodyguards, they need That's why. Armored cars. That's why. Kaya ako siya natanong kasi narinig ko nga na peace of mind is very expensive and you have to purchase it. But no, peace of mind always starts within you. If you're peace with yourself, then tuloy-tuloy na rin yung peace. Saka hindi lang naman about sa kung may kaaway ka o hindi. Peace of mind is kung worth it ba yung time na tinatrabaho mo doon sa isang bagay. Kung mas magbe-benefit ba sa'yo yun o mas magbibigay ng sakit ng ulo. Kung kikita ka nga, ang konti lang naman, tapos magkakasakit ka pa, hindi worth it. Isa yun sa inaano ko na as peace of mind din. I choose peace of mind. How about you? Ano yung ulit yung question? Is it peace of mind? Is it expensive or not? It is. Why? Very. Why? Lalo na pag father ka, di ba? Okay. Okay. Get it. Okay, yeah. Go. Why? Kasi yung peace of mind mo is yung peace ng family mo eh. Gets? Are they comfortable? Yun pala yun. Are they eating right? Yeah. Are you able to take them out? Yeah. Are you able to provide them the kasi lumalaki yung baby, makakabili ka ba ng bagong sapatos nila, bagong damit nila? Mag-aaral yan sila, mapapaaral mo ba sila? Money is happiness nga. Doon din bumalik. That's true. No, at the same time, tama naman. Just everyday living, yung kailangan mo maintain mo yung electricity mo, water bill. Correct. Mapasweldo mo lahat ng team mo. Maibili mo sila ng Roblox. Oh. Yun ang kinababaliwan. Peace of mind is expensive. Daddy, can I purchase this? What? How much? Yeah.
Di ba? The premium. What? Anong premium? Wala ka akong premium sa bahay. Spotify ko nga. Spotify ko hindi na ako premium. Get now! Atlas. Gumagano sa gitna ng kanta. Man, di ba? Normal essential. Yeah. Peace of mind is yung sasakyan mo. Yun pa. Tatakbo ba na maayos? Kasi ginagamit mo yan. You get what I'm saying? Those are type mo of... babayaran yung inuulugan mong sasakyan or yung condo. Exactly. So peace of mind is very expensive. Actually, hindi nawa... Ano yun, ang tawag yata dyan, financial freedom. Yes. Kasi nag-start sa akin yan, nagkaroon ako ng dark days. Kasi naubos ako noong 2014, 15. Tapos, nung time na yun, kakabili ko lang nito, Starex. Yeah. So, binabayaran siya ng 35 a month. Tapos, yung bahay ko nun, inulugo ko ng 20 a month. Tapos, ang daming mga gastos. Naubos ako nung time na yun. So, alam mo yun, yung pa-depressed na. Yun. Hindi ko nga alam paano ko na, recover? Nag-over na ako, tuloy-tuloy. Yeah. Tapos, eto na, nakabawi na ako. Pagdating ng 2017, may kinuha, may nangyari kasi before na kailangan kong i-loan ulit, mag-loan. Pero, kung magkabayad na yung bahay ko, ni-reloan ko. So, may parang utang ako na 1.5. Pero nung time na yun, malaki sa akin yun. Kasi nga, nagbabawi pa lang ako eh. Laki nun. So, may bago na naman akong, alam mo yun, yung parang kailangan mong magtrabaho maigi. May mga ganong pag-iising mo na hindi mo sure kung which is, nakasanayan ko na. So, nito lang, mga 2020, may kinuha naman ng kondo na hindi ko naman kailangan. Wala yung feeling na, sure ko bang mababayaran ko to? So far, nakaka-survive naman. Alam mo, siguro kaya kailangan ko para lalo kong sipagan. May bayarin ako. May ganun din eh. I mean, it inspires me too. Sa dami ng bayarin ko, it inspires me to do more work. Hindi ka lang pwedeng iisa. Yeah. Pero yeah, you have to do more work. At minsan, napapansin ko rin, paano mo nalalagpasan to? Yeah. No? Di ko rin namamalayan na nalalagpasan ko siya kahit papano, kahit na ramdam ko yung hirap. Pero when I do push and push, and you do work, there will be results. Mag-overthink ka talaga. Laki ng babayaran. Ang dami pa nito. Every month. Madalang mood swing talaga ibibigay sa'yo. Yeah. Tayong mga boys, nararamdaman natin yan lahat. Siyempre, tayo magpo-provide eh. Yeah. Wala kang energy. Yeah. Bakit yeah? Baka kailangan mo ng coffee. Hindi, totoo yan. Badayan. Ramdam mo pusas. Kasi nung pina-explain mo sa akin kanina yung peace of mind, doon ko naisip, man, mahal talaga. You know? Mahal, bro. Tapos sumabay pa yung may scam ka. Tapos yung pinasok mo negosyo, bumagsak. Marami ako mga kaibigan, may mga kaibigan na ako na ganyan na scam, bagsak negosyo, maraming beses na ganyan. Yeah. Pero paano Ma-anxiety ka talaga no? Pero di lang nila alam. Kasi nga, hindi mo lang sasabihin eh. If you don't mind me asking, magkano natalo mo sa mga Tolonges? Sa lahat-lahat. Maliit lang siguro sa iba yon. Mga 5. Maliit ba yun? Sa iba. Kaya nga, no? Talaga. May 300. Ganon, mga ipon. Kaya nga, pag sinasa, ayoko na ng word na lesson learned. Suyang-suya na ako sa word na lesson learned. Lesson learned. Parang kasalanan mo talaga yan. Kadala-dala. Damn. Ganun na yung ano ko eh. Pag sumablay pa ulit yan, kasalanan mo na talaga. Wala kang pinagkatandaan. Ganun. Yeah. Well, that's a lot. Minsan kasi nangingibabaw sa atin yung pagiging impulsive, na naniniwala ka, na hype ka, or gusto mo lang din, may maganda kang hangarin sana. Pero yung pala, expectation. Yeah. Man. Pero syempre, we ngayon, sa mga taong nakikinig sa amin ngayon, you should be very mindful. Yeah. Research first before you invest. Kasi, wag kayo mahihiya na mag-no kung sa tingin hindi kayo buo. That's right. Kasi, in the end, pag bumagsak yan, dahil ka, may magagawa ba yung hiya? No? Ego ba? Yeah, bro. Yung problema kasi sa akin, hindi ako nag-no eh, madalas eh.
Kunyari bro, lumapit ako sa'yo for Babs. Yes. Yes agad. Yes agad. I do father. Hindi pero biro. Pero biro, kunyari, nalaman mo si Babs was still looking for investors. Kasi maraming tumanggi na sa akin eh. 45. Oh bro. 45. Sayang. Nung last ko, 1 million talo ko. Sana dyan ko na lang ina. At least ongoing pa, may podcast pa. Yeah. Pwede ko rin sa mga friends na kung gusto nyo magpagupit, wala kayong time lumabas. Lang kayo dito. Yeah. Wala lang. Gusto ko lang balikan yung kasi yun ang fire ko eh. Yun ang declines. The decline. Oo. It's a big gas talaga. Hindi naman sa gusto mong huyo kayo sa akin. Pero yung makita lang nila, I'm typical doing success is the best revenge. Hell yeah. Kahit di mo naman talaga revenge. Parang more on dun sa mga tumulong. Ito, hindi kayo magsisisi dito sa mga sumama sa akin. Ganun din yung sabi ko sa tao ko sa U-Level, yung mga nagsisimula. Sabi ko, wala akong maipapangako. Pero kapag umano tayo, hindi ko, syempre, we got you. Pag-araw ng Pasko. Yeah. So anyway, bro, what do you want to achieve sa career mo? Oo nga pala. Maging nagkaroon ng app na Babs din yung pangalan. So ano nga? Ano bang, ano pa? Yun nga, maging happy. Maging healthy. Hindi, tsaka yun nga, maging tuloy-tuloy lang tong production ko. Yung kung ano yung ito yung baby ko eh. Na dami ko sinabay na negosyo. Bumabagsak, ito lang yung natitira. Sana hanggang dulo. Oo, yan. Sana hanggang dulo. Yan. Malay mo, tayo, diba? Project together. Why not? Innovate nga daw eh. Always open. Yeah. Always open. Alright, number 12. Oh, barber's question. Yeah, barber question na tayo. Ito na to. Drrrring. Number 12. Ano pinakamahirap na gupit? Ako nga, ikaw tatanungin. Pinakamahirap na gupit sa ngayon? Oo, ngayon. Feeling ko yung yung low fade. Low fade? Oo. Kasi sobrang liit ng paglalaruan mo. Yun nga eh. Dati nagpagupit ako, ang angas eh. Gustong-gusto ko, yung dito lang. Tapos hindi ko alam, sa mga ibang barbero, pangat ng paangat. Hanggang sa nagmukha ng Thailander na mukhang Thai. Sabi ko, nung unang gwapo ko na, ano nangyari? After ilang parang kakong ka! Pero ngayon, talagang pinapahaba mo yung hair mo. Oo, tapos papagupit ko rin. No, kasi pag nag-start na siguro, baka magpagupit rin talaga ako. Book ka na. Ibobook mo nga Book mo lang, Kasi pag gagawa na kami ng show, comedy show, mahirap hanapan ng rule kung puro long hair. So pagupit ako para pwede lagyan ng wig. Tsaka may mga instances ba na, for example, may taping, tapos merong isang character or cast doon na need magpagupit kasi kailangan sa character niya? Inoperan kami, dito lang, nakalbo. Damn. Para sa isang show na ilalabas sa GMA. Pero, so nangyayari talaga? Oo, pero sabi ko, prosthetic lang ang arte namin, no? Prosthetic eh. Prosthetic lang. Pumayag naman. Pero yung isa, sabi niya, tagal natin showbiz eh. Tapos sa TF, mas inanay. Kasi busy rin siya eh. Kumbaga, yun yung para sa mga, ang pinagkaiba kasi sa mga pagbaguhan ka, wala kang reklamo, wala kang demand, kasi nga, tinatry mo pa lang magpakailan, mabibigyan ka pa ng projects. Ngayon, yun ang yung pera talaga, it's either mag-iiba ugali mo rin dyan. Pwede ka maging mayabang. Kasi, nung nagka-pera na ako, nagtataping ako, ginest ako sa isang ganito. Sinisigawan, bida to sinisigawan kayo, wala pa kayo nararating. Sigawan sarap. Isa ko naman, guest lang, parang mentor nila, yun yung role ko. May gig ako ng 10, alis na ako pag 10, wala na silang magawa. Pero sa talon dati, nung bago kami, gano'n. Waiting. Wala kayo, ba't kayo hindi pa tapos ang taping, nakakaloka kayo. Ay, nakukuha na yung Parang may certain person. Hindi, ganun talaga mga bosses ng mga producer na bading sa... Hindi, legit, isa sila ng tono hindi voice. Hindi naman sa pagka-attitude, kasi yung mga, hindi naman kami talaga nag-excel sa showbiz eh. Yun at yun pa lang din kami. Pero yun nga, kumbaga, dati kasi, hindi ka may mailaban yung sarili mo. Kasi nga, pag inalis ka, wala ka nang tatakbuhan.
Kaya ang maganda rin kasi talaga, habang ginagawa mo to, may iba kang backup, malay mo, doon ka mag-excel. Para halimbawa, yung ginagawa mo itong isang to at api-apihin ka, pwede kang pumalag. Kasi nga meron ka namang backup. Yeah. Yun yung magiging ng balancer. Para sa sarili mo, ganun. Yeah. Number 12. Kung maalala mo pa, kuya, magkano yung una mong gupit? Naalala mo pa ba yung una mong barbero? Bakit mo siya naalala? Hindi ko maalala yung una ko, pero... Or may naalala kang barbero sa buong buhay mo? Meron naalala na habang ginugupitan ako, umiiyak ako. Kasi nakikita ko, ang pangit ng gupit. Ang pangit. Pero alam, hindi ko pinapahalata. Itsura mo naman. Hindi. Nangingilit na yung luha ko. Pero hindi ko pinapahalata na na-offend ako. Pero bad trip na talaga nangingilit yung luha ko. Sabi nung barber, ikaw na. Naramdaman din. Hindi ako naka-away, hindi ako nagwala. Pero alam na yung, siguro na nakita yung mukha ko, burat na sa ginagawa niya. Ilang taong ka na nito? Parang grade 3. Okay. Oo, kasi dati 20 lang yata pagupit nun. Yeah. 30. Wow. 25, parang ganun. Dang. Alright. Ngayon bro, when was your worst gupit? Bakit siya pangit? Sino ang barbero? Hindi ko na maalala eh. Yun na yun. Feeling ko sa Cebu yun. Cebu. Grade 2. Kasi ang usong gupit naman pagdating ng mga grade 3 onwards, na yung mga ganun. Pacquiao. Undercut. Sorry. Alam ko na. High school kami, bawal ang long hair. So, kailangan 3x4 ba yun? 2x3. 2x3. Hindi bagay sa akin kalbo. Mukhang itlog. Mukhang alien. Hindi ito ko malaki. Bao. Alien. May sound effect yun. Narinig si... Parang E.T. Okay. Wala ka naman sigurong current barber ngayon. Meron ka bang current barber? Wala. Babs lang. Babs. Pero ibig sabihin, kuya, kung magpapagupit ka nung next na gupit mo, yung natitipuhan mong ipagupit ngayon? Isa kanya. Hindi, kung ano lang. Turo mo, sino? Yan, isa kanya, ganyan. Isa kanya? Tamang lang, bawas lang. Para pag nag-wig, iba-ibang karakter pwedeng gawin. Yeah. Alright. Magkano ang pinakamahal na binayad mo sa isang gupit? Magkano ba? Siya na nagbabayad ngayon eh. May mamasang ako rin. Nagkano te? 450. Home service yun or? Wala pang beard. Wala pang beard. And sa tingin mo ba, dapat bang mag-tip sa ating mga barbero? Oo, dapat. Bakit? Kasi, siyempre, malaking bagay rin yan eh. Yung tulong din talaga sa kanila yan. Kasi nga, yung iba nga, di ba, nagbibigay nga tayo sa mga kung sino-sino eh. Yeah. Dapat bigyan talaga natin yung nakakatulong talaga sa atin. Mapapogi tayo, di ba? Tsaka, yun, sa akin, hindi nga ako nakikipagtalo minsan kapag, alimbawa, masyadong... Hindi mo trip? Oo, kasi para sa akin, alam ko kasi yung buhay eh, na, alam mo, nung walang-wala ako, ang laking bagay sa akin, kahit bigyan ako 20, malaking sa akin yun eh. Kaya alam ko yung feeling. Yeah. Minsan, bibigyan ako 50, 100, or ano. Kasi hindi ka naman basta-basta makakapulot ng 20. Lakad ka sa labas, hindi ka makakapulot. Kaya minsan nga, di ba, maraming against din sa akin na, halimbawa, si rider, hihirit ng, pwede pa dagdag 50? Yung iba nagagalit eh. Kaya mong magkusa kami. Sabi. Sa akin, hindi na ako nakikipagtalo doon. Ano lang ba naman yun, di ba? That's true. Makakapagpaaga naman ba naman sa kanya yung para umuwi. Number? 17 ako. 16 pala. Okay. Gaano ka-importante sa'yo na mabigay yung gusto mong hairstyle sa ngayon pag ginupitan ka? Siyempre, lahat naman tayo gusto natin kung ano yung expectation. Hindi yata hindi natutupad kasi yung mukha yung problema, hindi yung buhok. Pero minsan meron din talaga mga nagpapagupit na hindi basta pahala ka na. Meron ganun kasi. Walang babagay. Alright, the usually... maganda yung mga paid eh dati. Paid.
Yun nga nangyari sa akin, papaid ako, papaid. Pataas na pataas. Oo, nandito na oh. Parang tatlo na. Inabot ko yata yung gano'n. Oo, di ba? Sa PARD, yung mga bagong video sa PARD. Pandemic days. Oo. Alright. Do you usually book appointments in advance o mas gusto mo ang walk-in service? Nag-book ka ba na appointment? Saan service to? Gupit. Depende kasi. Pag mga tago, syempre walk-in tayo. Hindi, sa ngayon, mas tamad kasi ako eh. Minsan, nabibigla na lang ako walk-in. Yeah. Pero minsan, hassle din pag walk-in. Pila ka pa. Pero kung yun, ganda rin yung ano nga yung tanong? Babs. Yun na. Kaya gamitin mo yung Babs. Pag ginamit mo yung Babs, di ka napipila. Kasi hindi na ako lumalabas para kumain, di ba? Order ka na ng Grab. So, ganun din sa Babs. Kung gusto mong pagupit, pupunta na sa bahay mo yung barbero. Yes. Di ba? Excited order na ka na ng barber. Order your barber. Order your barber now. Select your character. Bruno. Ay, iba ba? Ay, Bruno. Ano yung Bruno? Bruno. Reyes haircutter. Para mga Oy, shoutout Bruno. Sa hinihintay namin yung response nyo. Tagal naman. Padala kami ng proposal eh. Yun, di ba? Sino pa ba? Yung mga mga shops, marami. Davids. Okay, sa app na gumagalaw eh, no? Para Mortal Kombat. Finishing. Flat tops. Game over. Okay, yun. Sana pa talaga, Innovate. makakuha pa lahat ng mga... Yes. And excited din kami na magamit mo siya. Oo. Eto. Nakapagpa-home service ka na ng gupit. Home service gupit. Marami, pero sa gupit, pag magpapagupit ako sa Babs na. Meron naman kayo sa QC, no? Meron. Nationwide naman. Nationwide. And meron na tayong mga barbers. Madaming barbers and barbershops. Oh, yeah. Meron mga barbers and barbershops. Pupunta na lang sila sa... Pupuntahan ka sa bahay mo. Kung nasan ka man. Yeah. Yun yung selection ng mga client is you can either choose a freelance na barber or yung barbershop na available sa app. Kasi pati barbershop naka-sign up sila. So, kunyari may trusted ka na barbershop, talagang tinatamad ka lang lumabas. Pwede mo sila i-book. Mismo. Kunyari, huling go, ganda ng gupit mo ah. Dapat nakaano ka na ba sa Babs app? Doon na lang kita kontakin. Ganun na nga. Yes. Kailangan mo lang free space. Kahit sa bahay mo. You just have to book your barber. Kahit saan dyan, kahit sa harap na CR mo, pwede. Yeah. Tapos gamit nila. May dala silang mga gamit. Kompleto. Perfect timing nga eh. Kasi dumating na sa point na everything is wireless na sa mga barbers. So, kunyari, itong Babs lumabas during the time na hindi pa cordless yung mga clipper. May hirapan yung mga barbero. Ngayon, puro wireless na, bit-bit na lang. Oo, wireless na battery na lang yung mga yes. The charge. Charge na lang ang clippers. Nice. Kaya, I feel like we're on the right time. Sakto, no? Yeah. Na-19 na ako. Go. Would you prefer Babs? Why? Ano? Ipe-prefer mo ba ang Babs or naman. why? Kasi, yun nga, lalo na yung mga busy, ayaw rin ng hassle sa traffic, mamamasahe pa. Yeah. Tapos, minsan pagdating mo, pipila ka pa ng matagal. At least, kung maghihintay ka man, nasa comfort ka, nanonood ka ng kung ano-anong pinapanood ng mga reels, di ba? Yeah. Tapos, yung anak mo, lalaki, babae? Babae. Okay. Pero kahit sa babae, lumabas later, instead dadali mo yung anak mo sa labas, di ba? Sa bahay na. Tsaka mas mahaba pila ng mga salon. At saka tagal. At matagal talaga. Tagal makita. That's true. Malala. Yeah. So, if magkakaroon ng stylist sa ating app, yeah. Very soon. Pasabay nyo na yung nails. Yeah. Spa. Ito naman, brother, kuya. What do you expect from barbero? Kunyari nakapag-book ka na. Anong expectation mo sa barber na magsaservice sa'yo? Wala naman. Kasi, usually, maayos naman mga barbers. Meron lang talagang iba na hindi, lalo na yung mga may edad, minsan hindi nila nagigets yung gusto mo flow. Yeah. Gawin. Pero para sa akin, sortihan din kasi kung ano yung mapupunta siya. Ganon din kapag pumunta ka sa sa barbershop.
barbershop kung walk-in ka, di ba? Hindi mo naman alam kung ano yung skill ng bawat isa. Diyan matatalo ni Babs yan. Kasi before mo, nakita mo na ba yung app? Napakita ko sa'yo. Naka-ano sa akin. Naka-download ka na? Naka-install yun. Okay. So, ibig ko sabihin, doon pa lang, makikita mo yung about ng barber. Makikita mo yung rating. Kaya before pa dumating si barber sa'yo, alam mo na expectation mo. Yes, sir. Yeah. Ayun, may rating, Demo. tapos may comment. Yes. Yes. Tsaka yung yung portfolio nila. Sarap niya kasama kagabi. Eto bro, if titignan mo siya sa about, makikita mo dyan yung mga gupit. Ayun, maganda. Kumaga, parang pag umu-order ka sa mga Lazada or Shopee, makikita mo kung ano kung okay yung product. Kung may rating, malabong maging scam yun, darating talaga sa yung product. So, ganun din yun sa Babs. Yes, sir. Alright. Wala, nastigil lang sa Alright, 21 na ako. Yeah. Alright. Since yung Babs app natin is a star rating app, what are the reasons to give your barber a good ratings? At ano naman yung mga rason para magbigay ng bad ratings sa mga future barber artists natin? Depende. Sa akin, basta magaling yung gumupit, magaan yung kamay. Yeah. Ayun. Okay, personality. Sa personality naman, ano kasi ako, may time na parang pusa. May time na madaldal ako. May time na gusto ko tahimik lang. Kasi mas madalas nga ako nagsiselfone. Paggising cellphone, sa CR cellphone. Minsan may lalaro lang ako na kung ano. Minsan may gano'n na, parang sa taxi or ano, may time na madaldal masyado yung ano. Imbis na gusto mo mag-relax. Pero may time naman na nakikipagkwentuhan naman ako. Pero mas, yun, siguro, meron din sigurong ano na, parang sa Grab na may pwede silent mode. Meron sa Grab? Pero usually, may option na silent lang yung driver. Ganun. Pero imposible kasi usually sa barbers kasi kaya nga usapan. Makwento rin talaga. Makwento talaga. Kasi talagang nasa bubble muna yung barbero. Oo, nandun sa mismong wala shelf. naman sigurong problema. Basta yun lang, yung magaan yung kami, yung maganda yung gupit, pantay. Yes. Tapos updated sa mga, yun yung pala, updated sa mga bago. Na-adapt yung mga peg. Kaya yun nga, sa Babs natin, hindi ka na mag-worry pagdating ng barber, alam mo na yung expectation. Mas makikita mo na yung mga comment na ang ganda ng gupit sa akin. Alam mo na yung kalidad kasi meron na rin sa about kung paano yung performance ng mga gupit nila. Kabuhok ko na si Goku. Galing niya. Ay, vegetarian mo. Sarado na yun. Ka-hairline ko na. Number 22, our final question. Yeah. Outside from haircut and beard shape, ano pang gusto mong makitang potential services na i-offer ni Babs App in the future? Na-shave? Potential. Yung parang gusto mong mapa-home service sa'yo. Pasok ba yung grooming ng aso? Iba no? Different. Different app yan. Different app. Pwede, no? Ibang app naman for pets. Naka-online? Hindi, joke lang. Game na, pag tawag mo na. Yeah, good yun. Kasi pero ayos yun. Kami, ganun din hassle sa amin maglabas. Nakakatakot kasi ilabas yung, lalo ng mga tuta or aso kasi, lalo na wala pang 5 months, baka ma-parvo. Hindi namin yung parvo, Tsaka at the same time. Yung pala yung dumating na groomer, may parvo na nahawa pala. Yeah. Bakit? Nadadala ba ng tao ang parvo? Oo, pag... Sa damit yata? Sa naaapakan. Yeah, that's true. God. Pero outside sa mga aso, ano pang gusto mo? Sorry. Idea lang. Pero maganda idea yun. Mamaya may mag-spark. Uy, oo nga. Mag-service, app na. Dami pa namang mga love yung mga pets nila. Grooming app. Gumagastos talaga mga din pet lovers. Pero yun, sa other than yung siyempre kasama naman sa minsan yung massage. Yeah. It will. Yun. Pero matik na, di ba? It depends on the barber. Oo. Kasi ako nagugupit ako dito, wala akong massage. Wala massage siya. Yeah. Kasi meron din ayos sa massage ako, hindi rin ako massage. So yun, meron yun. Situation. Depende sa gender. Gagi, meron kaming isang instance, napunta kami ng Banahaw neto ni partner. Yeah. Yung mga massage. Yeah. Tapos meron mag-massage sa akin. Para lalaki. Hindi ko alam na lalaki. Dinecline ko siya. Kasi wala na sila ibang masahiste. Yeah. Lalaki lang ang meron. So feel ko sumama yung loob sa akin kasi umalis kami.
Sa iyo, papa ako nakatungo sa lalaki. Ikaw ba? Papamasahe ka ba sa lalaki? Hindi. Ikaw? Oh, may therapist ako lalaki. Ganun ba? Kasi iba yung iba talaga. Pag-crack ng likod. Meron ako Tigas na bro. Okay na ba, bro? Spot mo ako, bro. Spot kita, bro. Sa gym na pala. Spot ang time, dalawa. Silimuel. Solid. Yung nag Yeah. Talaga? Sino? Silimuel. Nakita ko na ba yun? Yeah. Oh. Galing naman patunog ng likod, Sarap bro. ng lamig mo dito, bro. Dito muna ako, ha? Tukin nito, bro. Tanggalin ko lang. Oh, man. Anyhow, thank you so much for that episode, G. Thank you. Brother, kuya, thank you. Solid. That's it for today. Before we go, baka may Shout out. Shout out. Upcoming events. Yeah, follow nyo lang yung Road Phil na page ko. Tsaka, of course, yung Moy Moy Palaboy. Abangan nyo, baka lumabas ng ating mga ano dyan. Yeah. Mga bagong ganap. Yes. Yun lang. Yeah. Go Yup, ahead. sa lahat ng mga gustong mag-book sa akin sa mga events, just go ahead and send me an email sa bacalyanjohnpaul@gmail.com. And also, you can come directly to my page, jp.bacalyan, sa lahat. Spotify, Apple Music. You can check my music there. And syempre, palabas na rin po yung mga upcoming tracks ko. So yeah, I promise, mabibigyan kayo lahat sa boses ko. JP Bacalyan, one and only. And you, Babs? Yes, sir. So sa mga hindi pa nakakapag-download ng Babs app for clients, please download the app now. It's available nationwide. And para sa mga barbers and barbershop owners, it's also available nationwide. Ang app nyo is yung babs.partner. And then if you guys haven't followed our social media, it's Babs That App on Facebook, Babs That App on Instagram, Babs That App on TikTok, Babs_app on YouTube, and then yung bago kong page si Mr. Babs. And then, what else? Oh, yeah. Upcoming another business is yung Impeccable Shoes. Yan. Cleaning services very soon dito sa Pila, Laguna. My barbershop here, Impeccable Cuts also. Ano ibig sabihin ng impeccable? Flawless. Yes. Impeccable. Parang, ano yung salita ni Thanos? It's inevitable. Diba? Rhyme. Yeah. And yes, I just want to thank all of the people na talaga namang sumusuporta sa Usapang Barbero every Monday, Tuesday. There might be Wednesdays. So yeah, thank you so much sa lahat na nagmamahal kay Mr. Babs. And kay JP and kay Kuya. Thank you. Rolfo. Episode Thank 25 you, ends now. See you all soon. Peace. Quadro Barbero signing fucking out.